Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 88 hanggang 74. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Matapos ayusin ng magulang at lolo't lola ang kasal nina Alvin at Megan, nagtipon sila para sa hapunan ng gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, sinamahan ni Alvin ang mag-asawang lolo at apo pauwi. Matino naman ang matanda at bumalik muna sa kanyang silid. Little Megan, simula ngayon, ikaw na ang fiancé ko. Tumawa ng mahina si Alvin. Pay. Inaayos lang, hindi pa talaga tayo kasal. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata kay Alvin. Nag-init ang mga mata ni Alvin habang sinusukat niya ang mainit na katawan ni Megan, lumunok ng laway, at buong sakam na sinabi na ni Lolo sa loob ng 2 taon, kapag ako ay 18, magpapakasal na tayo. Little Megan, bakit hindi dito matulog ngayong gabi? Gusto mo? Si Megan ay may mapagbantay na ekspresyon, gumagalaw ng maganda habang nagmamadaling pumasok sa kanyang silid, at isinara ang pinto ng malakas. Nakaalis lang si Alvin habang tumatawa ng mapait. Pag-uwi niya, napansin ni Alvin na naghihintay pa rin sa kanya si Kelly. Babae tanga. Iniabot ni Alvin ang kanyang kamay at ipinulupot ito sa baywang ni Kelly habang hinayla siya nito yakapin at binuhat siya pabalik sa kanyang silid. Young Master. Nang aalis na si Alvin, mahinang tinawag siya ni Kelly. Anong problema? Nagtataka si Alvin. Young Master, samahan mo si Kelly ngayong gabi, okay? Sabi ni Kelly, sa maislan at nakakaantig na paraan. Pagkatapos saborin ang kanyang mga panlabas na kasuotan at humiga sa kama, niyakap ni Alvin si Kelly sa kanyang mga bisig habang nagtanong, sa malumanay na tono, babae, anong problema? Young Master, kapag mayroon kang ate Megan sa hinaharap, hindi mo na ba gusto si Kelly? Ipinahayag ng dalaga ang kanyang pag-aalala. Silly girl, tandaan mo ito, akin ka sa buong buhay mo, walang makakapagpabago niyan. Ang lugar mo sa puso ko ay walang mapapalitan, maintindihan. Niyakap ni Alvin ang dalaga at bahagya itong inaliw. Pambihira na wala siyang ibang ginawa sa kanya. Young Master. Mahigpit na niyakap ng batang babae si Alvin habang nahuhulog siya sa mahimbing na pagkakatulog. Maagang umaga kinabukasan, habang nag-aalmusal. Nay, Kelly, lalabas ako ng ilang araw. Huwag mo na akong hintayin sa gabi sa mga susunod na araw at matulog ng maaga, sabi ni Alvin. Mag-ingat ka. Tumanggo si Rosa. Bagamat hindi sinabi ni Alvin kung ano ang kanyang gagawin, alam niya na tiyak na mayroon siyang dapat harapin. Lumaki na ang kanyang anak. Hindi na siya ang baby eagle na dati ay nakabaluktot sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Young Master, kailan ka babalik? Tanong ni Kelly. Nag-isip sandali si Alvin bago sinabing, sa 4 na araw. Kung hahanapin ako ni Little Megan, ipaalam sa kanya. Balak niyang magtungo sa Tabuknon City. Ang kasalukuyang siya ay may katayuan sa Lysander clan. Nakuha pa niya ang proteksyon ng nag-iisang grade 8 weapons craftsman ng Lysander clan, ibig sabihin, hindi niya kailangang matakot na dalhin ng Wang clan ng Tabuknon City ang isda na nakatakas sa lambat para tuligsain ang kanyang mga krimen. Gayunpaman, ayaw niyang ilantad ang kanyang sarili sa harap ng Wang clan. Sa sandaling nalantad siya, mapoprotektahan siya ng Lysander clan sa loob ng ilang panahon, ngunit hindi siya nito mapoprotektahan ng walang hanggan. Kinailangan niyang paksain ang pinagmulan ng kanyang mga problema upang maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Matapos lumabas sa Lysander clan estate, tinanggal ni Alvin ang Lysander clan crest sa kanyang mga damit at inilagay ito sa loob ng kanyang spatial ring. Ang spatial ring ay natakpan ng isang madilim na kulay abong metal na layer ni Alvin gamit ang kanyang mga pamamaraan ng pagpipino. Ito ngayon ay mukhang isang ordinaryong singsing, at dahil dito ay maginhawa niyang isinuot ito sa kanyang kamay. Matapos pumunta sa pamilihan at bumili ng kabayo at ilang tuyong rasyon na makakain sa daan, umalis si Alvin sa Nag-Allen City. Ang Nag-Allen City, Aquamist City, at Tabuknon City ay nasa isang triangular na posisyon na nakapalibot sa Misty Forest sa loob. Ang distansya mula Nag-Allen City hanggang Tabuknon City ay hindi mas maikli kaysa sa distansya ng isang round trip sa Misty Forest at pabalik sa Nag-Allen City.
Kahit na tumakbo siya hanggang sa Tabuknon City kasama ang kanyang kabayo, aabutin pa rin siya ng 8 o 9 na oras. Umalis si Alvin sa umaga at dumaan sa Misty Forest sa tanghali, pagkatapos ay mabilis na tinungo ang kabilang panig ng malaking kalsada. Takip silim. Ang outline ng Tabuknon City ay lumitaw sa mga mata ni Alvin. Sa ilalim ng kanyang nababagabag na kalooban, hinikayat niya ang kanyang kabayo na lumakad ng mas mabilis at tumakbo pasulong. Pumunta ka! Pumunta ka! Sa sandaling ito, narinig ni Alvin ang 2 boses na nagmula sa kanyang likuran, isang lalaki at isang babae. Paglingon niya para tingnan, napansin niya ang isang binata at batang babae na tumatakbo sa kanilang mga kabayo. Sila ay tumatakbo ng baliw, ang kanilang mga bilis ay napakabilis. Ang kabataan at batang babae ay nasa edad na 17. Ang gaganda ng mga damit nila, halatang may kakaibang background. Fergana horse. Mabilis na bumaba ang tingin ni Alvin sa magagandang kabayong nasa ilalim nila. Nakita niya ang 2 kabayong pinagpapawisan ng mga patak ng dugo habang tumatakbo ang mga ito. Sa mga tuntunin ng bilis, sila ay ganap na hindi maihahambing sa kabayo sa ilalim niya. Fergana horse, ang isa ay nagkakahalaga ng 10,000 ginto, at ang mga ito ay napakabihirang. Isip ni Alvin sa kanyang puso. Sa Cloud Continent, ang isang ginto ay katumbas ng 100 pilak. Sa madaling salita, ang isang Fergana horse ay nagkakahalaga ng 1,000,000 pilak. Maging ang mga patriarch ng 3 dakilang angkan ng lungsod ng Nag-Alan ay hindi masyadong maluho. Nahulaan niya na ang pares ng mga kabataang ito ay hindi mula sa 3 lungsod na nakapaligid sa Misty Forest. Maaaring sila ay mula sa County City. Ang Crimson Sky Kingdom ay nahahati sa 18 county. Ang 18 county na ito ay mayroong 18 lungsod ng county sa sukat na mas mababa lamang sa Imperial City. At sa ibaba ng bawat lungsod ng county, mayroong 81 mas maliliit na lungsod. Tumigil ka. Huminga ng malalim, pinahinto ni Alvin ang kanyang kabayo at pinatalon ito sa gilid ng kalsada. Hindi siya handang pumasok sa anumang hindi gustong gulo. Ngunit minsan, kahit na ayaw niya ng anumang hindi kanais-nais na gulo, hindi ito nangangahulugan na ang iba ay hindi magalit sa kanya. Sister Ryan, nakikita mo ba ang karaniwang tao sa unahan? Natatakot sa gilid ng kalsada nang mapansin mo lang kami. Tawa ng tawa ang binata na galit na tumatakbo sa kanyang kabayo. Natatakot siyang matamba siya sa paglipad ng ating Fergana horses. Natawa din ang dalaga. Kumislap ang tingin ng binata habang nagtanong, Sister Ryan, bakit wala tayong kompetisyon? Paano tayo makikipagkompetensya? Interesado rin ang dalaga. Tingnan natin kung sino ang unang makakarating sa tabi ng karaniwang tao at ang unang makakitama sa kanya mula sa kanyang kabayo gamit ang kanilang letigo. Paano naman? Tumawa ang binata. Okay. Go! Sagot ng dalaga habang bumababa ang kanyang letigo sa kanyang Fergana horse. Kaagad, ang Fergana horse ay tumakbo na parang hangin. Sister Ryan, wala kang kahihiyan. Bulalas ng binata bago sumunod sa kanya. Natural na hindi narinig ni Alvin ang kanilang pag-uusap. Napatingin si Alvin mula sa malayo sa binata at dalaga na tumatakbo at nagplanong ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay pagkatapos nilang makalampas, dahil gusto niyang iwasan ang anumang hindi gustong gulo. Sa hindi inaasahan. Whoosh! Ang batang babae ang nangunguna habang siya ay unang dumaan kay Alvin, na nagdulot ng isang pag-alon ng mabangis na hangin. Biglang naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin. Napansin niya ang letigo ng kabayo sa kamay ng dalagita dahil natatakpan ito ng origin energy. Talagang humahampas ito sa kanya, kumikislap diretso sa kanyang mukha. Sa itaas ng batang babae, 2 sinaunang mammoth silhouette ang nabuo. Isang 17 taong gulang sa unang antas ng core formation stage. Whoosh! Hindi pa dumarating ang letigo sa kanyang harapan, ngunit ramdam na niya ang malakas na simoy ng hangin na tumatama sa kanyang mukha habang papalapit ang letigo, dahilan para makaramdam siya ng bahagyang sakit. Lumubog ang ekspresyon ni Alvin. Sa isang kisap mata, hinawakan niya ang kamay niya. Sumasabog ng may lakas na malapit sa lakas ng 3 sinaunang mammoth, 2 sinaunang mammoth na silhouette ang nabuo sa itaas ng Alvin. Madaling nahawakan ni Alvin ang letigo ng kabayo.
Malinaw na hindi inaasahan ng batang babae na maaabutan ni Alvin ang kanyang letigo. Sa parehong sandali na siya ay natigilan, hindi niya namamalayan na sinubukan niyang hilahin ang letigo ng kabayo mula sa kamay ni Alvin. Humph! Naging malamig ang tingin ni Alvin habang nagpuwersa siya sa kanyang kamay. Bang! Ang Fergana horse ay nagpatuloy sa pagtakbo ng mag-isa, ngunit ang batang babae, gayunpaman, ay hinaila ni Alvin mula sa kanyang kabayo at nagpalabas ng isang matinis na sigaw. Sister Ryan! Tumigil ka! Ang ekspresyon ng binata na sumusunod mula sa likuran ay nabaluktot nang ihinto niya ang kanyang kabayo, mabilis na sumilay sa gilid ng dalaga, at ay nalalayan ang dalaga. Third kuya, masakit. Namutla ang mukha ng dalaga. Commoner, alam mo ba kung sino kami? Malungkot ang mukha ng binata at ang kanyang boses ay walang katumbas na malamig at walang pakialam. Sumimangot si Alvin at walang pakialam na sinabi, hindi ko alam at hindi ako interesadong malaman. Nililigawan mo si kamatayan. Nadistorbo ang mukha ng binata at nanggigigil ang kanyang katawan, diretsyong lumipad palabas. Kaagad, 4 na sinaunang mammoth silhouette ang lumitaw sa itaas ng kabataan, na nagpapakita ng kanyang paglilinang. Ikatlong antas ng core formation stage. Bahagyang naantig si Alvin. Ikatlong antas ng core formation stage sa edad na humigit kumulang 17. Ang kanyang likas na talento ay mas abnormal kaysa kay Ray. Bang! Ang binata ay sumugod pasulong, ang kanyang bilis ay parang kidlat, at inihampas ang isang palad na tumama sa kabayong nasa ilalim ni Alvin. Kumaibot ang mukha ni Alvin habang sinisipa niya ang katawan ng kabayo at tumalon. Ang kabayo ay nagbuga ng matinis na sigaw habang ito ay lumipad palabas at saka nagsinungaling doon ng walang ingay. Patay! Mamatay! Ang nagyayelong malamig na titig ng binata ay nakatitig kay Alvin. Whoosh! Ang kanyang katawan ay lumipad na parang hangin habang ang kanyang palad ay muling lumalabas. Mahigit sa 10 larawan ng palad na nakondensed mula sa origin energy ay nabuo sa isang linya sa hangin, sumisipol habang sila ay bumababa, at binalot si Alvin. Isang mataas na grado ng profound rank martial skill sa yugto ng pagiging perpekto. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin. Ang offensive martial skill ng kabataan ay hindi mas mahina kaysa sa sleeve dimension ni Ray. Kasabay ng paglilinang ng kabataan na mas mataas kaysa kay Ray, maging si Ray ay mahihirapang gumawa ng hampas ng palad mula sa kabataan. Maaari mong isipin na mabangga mo ako. Malamig ang mga mata ni Alvin habang umuusad siya at hinarang ang pag-atake. Sumasabog sa lakas ng halos 5 sinaunang mammoth. Sining sa pagguhit ng espada. Whoosh! Ang isang maitim na violet na espada na kumikinang ay parang anino na sumunod sa kanyang kamay. Ah! Ang binata ay nagpakawala ng matinis na sigaw habang ang kanyang katawan ay sabog na lumilipad. Siya ay bumagsak sa lupa sa malayo sa isang malungkot na estado at gumulong sa lupa sa sakit. Bumagsak sa lupa ang isang braso na hiniwa sa balikat. Third brother. Nataranta ang dalaga. Lolo Hubert. Malungkot na sigaw ng dalaga, kumalat ang boses sa malayo. Agad, malinaw na nakita ni Alvin na nasa malayong likuran sa kalsada, may isang matandang figure na tumatakbo sa ibabaw. Sa larangan ng pangitain ni Alvin, ang figurang ito ay nagsimula sa laki ng langgam, naging kasing laki ng kamao, at lumalaki pa rin habang lumilipas ang panahon. Papalapit ng papalapit. Hindi maganda. Naging malungkot ang ekspresyon ni Alvin nang mapagtanto niya kung gaano kakilakilabot ang figurang ito. Tumapak siya sa lupa at bumaba sa Fergana horse ng kabataan. Tumakas ka. Ang mga binti ni Alvin ay kumapit sa baywang ng kabayo habang tumatakbo siya pasulong, na parang hangin. Sa pagtingin sa Tabuknon City, na nasa malapit, at pagkatapos ay lumingon upang tingnan ang matandang lalaki na papalapit, lumubog ang ekspresyon ni Alvin. Ngayon ay umaasa na lamang siya na ang matanda ay maglaan ng oras upang asikasuhin ang mga pinsala ng kabataan at tulungan ang kabataang i-connecta ang kanyang hiniwang braso. Kung hindi, tiyak na mamamatay siya. Ang bilis ng matandang ito ay malayong mas mabilis kaysa sa Grand Elder ng Lysander clan, si Teodoro. Hanggang sa ang bilis niya ay hindi mas mababa sa Supreme Elder ng Aqua Mist City, si Humphrey. Malinaw, ito ay isang nascent soul powerhouse.
Habang pinapatakbo niya ang kanyang kabayo at lumilipad pasulong, ang puso ni Alvin ay napuno ng pakiramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa. Ang pinakakinatatakutan niya ay ang pag-abandona ng matanda sa kabataan para habulin siya. Sa lakas ng matanda, kapag naabutan niya ito, imposibleng mabuhay pa ito. Mas mabilis, mas mabilis. Ang mga binti ni Alvin ay walang tigil na dumidiin sa baywang ng Fergana horse upang himukin ito pasulong. Nag-aapoy ang kanyang puso sa pagkabalisa. Kahit na ang bilis ng Fergana horse ay doble sa bilis ng dati niyang kabayo. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay napakabagal nito. 89. Mas mabilis. Mas mabilis. Mas mabilis. Sa sandaling ito, hiniling ni Alvin na makakabit siya ng mga pakpak sa kanyang sarili at lumipad ng diretso sa Tabuknon City. Hanggat pumasok siya sa lungsod, ligtas siya. Sa kalaunan, sa ilalim ng nababagabag at nakakatakot na tingin ni Alvin, tumigil ang matanda, halatang titingnan ang mga sugat ng binata. Nakahinga ng maluwag si Alvin. Ngayon lang niya napagtanto na ang kanyang damit ay matagal nang basang-basa ng malamig na pawis. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay bigla siyang umangat sa langit mula sa impyerno. Kahit na hindi siya tinuloy ng matanda, hindi naglakas loob si Alvin na mag-alinlangan habang direktang nakasakay sa kanyang Fergana horse papunta sa lungsod. Narinig niya ang mga bulalas ng mga bystanders sa sandaling pumasok siya sa lungsod. Tingnan mo. Isa pang Fergana horse. Maaaring sa kanya ang Fergana horse na dumaan kanina. Narinig ni Alvin ang mga talakayan ng karamihan. Nakasimangot siya habang direktang tumalon mula sa kabayo, at habang ang lahat ng naruroon ay nakatingin sa Fergana horse, sinamantala niya ang pagkakataon at umalis. Itinago niya ang sarili sa loob ng masikip na kalye at naglaho. Maaaring ang uso ngayon ay ang paghahagis ng Fergana horses. Ito ay isang Fergana horse na nagkakahalaga ng 10,000 ginto. Ngunit ang kabataang iyon ay tila itinapon ito tulad ng pagtatapon ng basura. Maraming tao ang natulala. Whoosh! Sa sandaling ito, ang mga tingin ng lahat ng naruroon ay lumipat patungo sa direksyon ng gate ng lungsod. Isang matandang figure ang naglabas ng isang string ng mga after images nang siya ay agad na dumating bago ang Fergana horse. May nakakita ba sa kabataang nakadamit ng violet na tumakbo sa lungsod? Parang kidlat ang mga mata ng matanda habang nilalampasan ang mga tao, dahilan para makaramdam sila ng panginginig na dumadaloy sa kanilang mga gulugod. Nagpunta siya doon. May nagturo sa direksyon kung saan iniwan si Alvin. Whoosh! Nawala ang figure ng matanda sa karamihan. Napakabilis. Masyadong mabilis, isa akong core formation martial artist, ngunit hindi ko man lang mahuhulwing anino ng kanyang figure. Marahil ay isang origin core stage powerhouse. Nakita ko na ang ikalawang elder ng Zong clan, si Renan Zong, na lumaban. Si Renan ay isang martial artist sa ikapitong antas ng origin core stage, ngunit ang kanyang bilis ay tila hindi kasing bilis nito. Nagkagulo ang mga tao. Si Alvin ay umikot at umiikot sa higit sa kalahati ng Tabuknon City, hanggang sa sumapit ang gabi. Saka lang siya nakahinga ng maluwag. Sinulyapan ni Alvin ang mga damit sa kanyang katawan habang sinasabi niya sa kanyang sarili, ngayon kailangan kong magpalit ng damit kung hindi ay masyadong halata. Biglang napansin ni Alvin ang isang figure na naglalakad palapit sa kanya. Kung titignan ng figure, ito ay isang kabataan na may kaparehong tangkad sa kanya. Si nanay at tatay ay tiyak na magiging napakasaya. Mula bukas, ako ay magiging isang lingkod ng Zong clan, at ang aking buwanang sahod ay magiging 10 pilak, ang bulong ng binata sa sarili, at pagkatapos ay nagsimula siyang mag-hum ng isang kanta habang siya ay naglalakad sa eskinita. Pero mabilis siyang tumahimik dahil parang may nakahawak sa lalamunan niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang madilim na violet na matalim na espada ay kumikislap na may malamig na kinang. Sa sobrang takot ng binata ay ipinikit niya ang kanyang mga mata at natatakot na sinabi, iligtas mo ang aking buhay, Ginoo. Wala akong pera, wala talaga akong pera. Bahagyang natahimik si Alvin. Sino gusto ng pera mo? Habarin mo ang iyong damit, sabi ni Alvin. Sir, ikaw. Gusto mo. Nanginginig ang katawan ng binata, maging ang boses nito ay nagsimulang manginig. Putulin ka, tanggalin mo yang damit mo. Medyo naiinip na sabi ni Alvin.
Oo, oo. Tumango ang binata habang mabilis na nagtanggal ng damit. Inalis ni Alvin ang mga damit sa kanyang katawan at nagpalit ng damit ng kabataan. Ngunit nang matapos na magpalit si Alvin, napansin niyang tinanggal ng binata ang sarili niyang pantalon at nakasandal sa dingding habang nakaharap sa kanya ang kanyang hubad na puwitan. Walang humpay na nanginginig ang katawan ng binata. Sir, dapat mas malambing ka, ako. Virgin pa ako. Si Alvin ay lubos na natulala. Itong lalaking ito, ano ang kinuha niya sa kanya? Gustuhin man niyang mang-rape ng isang tao, hindi naman niya kailangan hanggang sa paghahanap ng lalaki, di ba? FK off. Iyong damit lang ang gusto ko. Binawi ni Alvin ang kanyang espada at sipa sa puwitan ng binata. Sumigaw ang kabataan sa sakit at sinabi, na may masamang ekspresyon, Sir, bakit hindi mo sinabi iyan kanina? Woo! My innocence. Mukha ba akong ganoong klase ng tao? Bulong ni Alvin sa sarili habang tinatitigan ang binata. Saka siya umalis sa eskinita. Ang night market ng Tabuknon City ay katulad ng Nag-Allen City, mataong sa ingay at kaguluhan. Pagkatapos bumili ng maskara sa isa sa mga night market stall at ilagay ito sa isang liblib na lugar, tumungo si Alvin sa lugar ng operasyon ng Ghastly Shadow sa Tabuknon City. Nauna nang sinabi sa kanya ni Robert ang lokasyon ng Ghastly Shadow's point of operations, kaya mabilis niya itong nakita. Malakas siyang naglakad papasok at nakarating sa harap ng counter. Sa likod ng counter ay isang batang babae sa paligid ng edad na 22 o 23. Ang kanyang mapang-akit na katawan, na parang isang water serpent, isang pares ng mga nakamamanghang jade hill na tila handang sumabog anumang oras, kasama ang kanyang malamig na mukha, ito ay bumuo ng isang kapansin-pansin na kaibahan. Nang mapansin ng babae si Alvin na nakasuot ng maskara, hindi na nagulat ang babae. Parang pangkaraniwang pangyayari. Wang Clan, alagad sa labas ng korte, Zenon. Tumingin si Alvin sa dalaga, pinigilan ang kanyang boses sa mababang antas, at nagpeke ng husky na boses habang nagsasalita. 10,000 silver deposit, kumpirmasyon pagkatapos ng 3 araw. Ang boses ng dalaga ay walang katumbas na malamig na walang kahit katiting na pakiramdam. Inilapag ni Alvin sa counter ang mga silver bill na binawi niya sa kanyang special ring bago pumunta rito, tumalikod siya at umalis. Naipaalam na sa kanya ni Robert ang tungkol sa mga patakaran ng Ghastly Shadow. Pagkatapos umalis sa Ghastly Shadow's point of operations, umikot ng ilang bilog si Alvin sa nakapalibot na lugar. Matapos kumpirmahin na hindi siya sinundan, hinubad niya ang kanyang maskara at binasag ito. Kasunod nito, bumalik siya sa maingay na night market at nag-barbecue. Saka lang siya naghanap ng malapit na ina matutuluyan. 2 Fergana horses at isang nascent soul powerhouse. Sa pag-alala sa pangyayaring naganap kaninang umaga, lumubog ang puso ni Alvin. Upang magkaroon ng nascent soul stage powerhouse bilang isang escort, tiyak na hindi magiging simple ang pagkakakilanlan ng kabataan at dalaga. Malaki ang posibilidad na sila ay mga miyembro ng isa sa malalaking angkan sa County City. Ngunit ang kabataan at ang batang babae lamang ang makakakilala sa aking hitsura. Sa pag-iisip hanggang sa puntong ito, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos magmuni-muni, lumabas ulit siya at bumili ng pampaganda. Sa kanyang nakaraang buhay, bilang isang mersenaryo, si Alvin ay bihasa sa iba't ibang pamamaraan ng pagtatago at paglusot, at kabilang dito ang pagbabalat kayo. Matapos gumugol ng kalahating oras, ang gwapong pisngi ni Alvin ay sumailalim sa pagbabago, naging napakakaraniwan. Hindi masama, ang aking mga kasanayan ay hindi lumala. Tumingin sa salamin, tumango si Alvin bilang kasiyahan. Sa pamamagitan ng mga ordinaryong pisnging ito, gaano man ito tumingin sa kanila, lubos na imposibleng mapansin ang anumang bakas ng paglalagay ng make-up. Ang mukha na ito ay isa sa mga mukha na kung itatapon sa maraming tao, wala nang makakahanap nito. Ngayon, kahit na makita nila ako muli, imposibleng makilala nila ako. Pagkatapos niyang maglagay ng make-up, nakaramdam ng kagaanan si Alvin sa sandaling ito. Kinabukasan, sinamantala ang pagkakataon ng ang manager ay tulalo pa rin dahil sa antok, diretso siyang nag-check out. Kung nais niyang ganap na itago ang kanyang sarili, kung gayon hindi siya dapat mag-iwan ng anumang bakas.
Nakita ng manager na ito ang kanyang tunay na anyo. Pagkatapos maglakad palabas ng inn, pumunta si Alvin sa isang restaurant para sa almusal sa bukas. Ang umuusok na mainit na almusal ay nagbigay daan sa kanya upang tamasahin ito sa kanyang puso. Nagtataka ako kung sino iyon. Napakalupit. Ang Swallow Mountain County ay nasa itaas ng ating Tabuknon City, at nangahas pa siyang putulin ang braso ng anak ng county governor. Narinig kong sinabi ng patriarch na pumunta sila sa Wang Clan at Zong Clan kaninang umaga, malamang na gustong gamitin ang kanilang kapangyarihan para mahanap ang salarin. Di umano, ang salarin ay isang kabataang nagtatanim ng espada sa paligid ng edad na 16 na nasa ikatlong antas ng core formation stage, nakasuot siya ng violet na damit at may magandang hitsura. Ngunit paano nila siya hahanapin batay lamang doon? Si Alvin ay umiinom lang ng gatas at kumakain ng kanyang almusal nang marinig niya ang talakayan mula sa malapit na mesa. Iyon ay 320 higit na taong gulang na binata. Nanginig ang puso ni Alvin. Natural niyang maisip na ang sinalakay na sinasabi nila ay walang iba kundi ang sarili niya. Pero kahit nahulaan niya na may prominenteng background ang 3 tao kahapon, hindi niya inaasahan na ganoon pala ito kakilala. Swallow Mountain County, ang mga lupain nito ay malawak, na sumasaklaw sa 81 lungsod. Kabilang sa mga ito ang Nag-Allen City, Tabuknon City, at Aqua Mist City. Ang Swallow Mountain County ay isa sa 18 county ng Crimson Sky Kingdom, at ang mga gobernador ng 18 county ay mga figure na may hawak ng kapangyarihang gumamit ng malaking bilang ng mga tropa. Mayroon silang mapagpasyang posisyon sa kaharian. Di umano, ang 18 gobernador ay pawang mga powerhouse ng Void Stage. Void Stage powerhouses, sila ay mga pag-iral na nasa itaas ng nascent soul martial artist, na kilala rin bilang immortals of the land, dahil magagamit nila ang lakas ng kanilang fleshly body para kontrolin ang hangin at lumipad. Ang kabataang iyon ay anak ng gobernador ng Swallow Mountain County. Napagtanto ni Alvin na nagkaroon siya ng gulo, at ito ay malaking problema. Pero hindi niya ito pinagsisihan. Kahit na kaya niyang ibalik ang oras at mapunta muli sa ganoong posisyon, gagawin pa rin niya ang parehong paraan. Bumilis ang tibok ng puso ni Alvin habang iniisip niya ang sarili, sa kabutihang palad, ito ang Tabuknon City, at malayo ito sa Nag-Allen City. Dapat ay walang sino mang mag-iisip na maghinala sa akin. Sa sumunod na 3 araw, nagulat ang kabuuan ng Tabuknon City sa malalaking paggalaw ng 3 dakilang angkan. Isa lang ang layunin nila, hanapin ang umatake na pumutol sa braso ng anak ng county governor. Sa panahong ito, nakita muli ni Alvin ang dalagang iyon. Ang batang babae ay may malamig na ekspresyon at sinusundan ng mga tao habang hinahanap nila ang kanyang mga track. Pero kahit harap-harapan niyang tingnan ang dalaga ay hindi siya nito nakilala. Kumpiyansa si Alvin na maliban kay Kelly at sa kanyang ina, walang sinuman, kahit si Megan, ang makakakilala sa kasalukuyang kalagayan niya, kahit na magkaharap sila. Siya ay lubos na kumpiyansa sa kanyang mga diskarte sa pagbabalat kayo. Malalim sa gabi. Si Alvin ay muling bumili ng maskara sa night market bago ito isinuot at muling dumating sa lugar ng operasyon ng Ghastly Shadow sa Tabuknon City. Iyon pa rin ang mapang-akit at nagyayelong malamig na dalagang umasikaso sa kanya. Wang Clan, Zenon, kumusta ang kumpirmasyon? Alvin ay dumiretso sa punto. 200,000 pilak. Sabi ng dalaga sa malamig na boses. Napakamahal ng isang body-tempering martial artist. Natigilan si Alvin. Batay sa mga presyong ipinaalam sa kanya ni Robert, ang isang 9th level body-tempering martial artist ay nagkakahalaga ng 100,000 silver. Ang pagpasok ng malalim sa Wang Clan Estate ay may mataas na panganib. Muling tumunog ang malamig na boses ng dalaga. Ito ay 170,000 pilak. Hindi na nagtanong pa si Alvin. Binawi niya ang mga silver bill na inihanda niya kanina at ipinasa sa dalaga. Tinanggap ng dalaga ang mga perang papel at tumango. Kailan gagawin ang misyon? Hindi napigilan ni Alvin ang sarili na magtanong. Ngayong gabi, tiyak na mamamatay ang target. Nang marinig ang sinabi ng dalaga, ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay napangiti, ngunit ito ay nakatago sa ilalim ng kanyang maskara.
Umalis siya sa lugar ng operasyon ng ghastly shadow at naghanap ng isa pang ina matutuluyan. Nakagawa na siya ng desisyon sa isip niya. Bukas ng umaga, pagkatapos ng almusal, aalis siya sa Tabuknon City. Kinabukasan, nakahanap si Alvin ng restaurant para makapag-almusal. Noong una ay inakala niyang makakarinig siya ng ilang balita, ngunit hindi niya inaasahan na ang mainit na paksa sa kasalukuyan ay tungkol pa rin sa anak ng county governor. Ayon kay Robert, hanggat ito ay isang assignment na tinanggap ng ghastly shadow, hindi sila kailanman nabigo, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang problema. Pagkatapos kumain at uminom, naghanda si Alvin na umalis sa restaurant. 9:00 Kalalabas lang ni Alvin sa restaurant nang pumasok sa kanyang tenga ang pag-uusap ng dalawang kabataang dumaan sa kanya. Ha! Hindi ko akalain na hindi kakayanin ni Zen nun. Oo, kahit ang patriarch ay hindi malaman kung bakit biglang bumalik ang kanyang mga pinsala. Wala na siya ngayon, kaya't si Glade Wang at ang iba pa ay maaaring ituring na namatay ng walang kabuluhan. Bagamat alam namin na isang tao mula sa Lysander clan ng Nag-Allen City ang gumawa nito, hindi namin alam kung sino talaga iyon. Humph! Napakaswerte talaga ng lalaking iyon mula sa Lysander clan. Nagsimulang tumawa si Alvin. Maswerte ka ba? Gayunpaman, ang paggalaw ng ghastly shadow ay talagang mabilis. Hindi niya maiwasang mamangha sa mga pamamaraan ng ghastly shadow. Ayon sa narinig niya mula sa pag-uusap ng dalawang disipulo ng Wang clan, napakalinaw na kahit ang Wang clan patriarch ay hindi napansin na si Zen nun ay pinatay. Naniniwala siya na iyon lamang ang kanyang mga sugat na umuulit. Bumili ng kabayo si Alvin at tumakbo patungo sa mga tarangkahan ng lungsod. Sa mga tarangkahan ng lungsod ng Tabuknon City, mayroong 3 grupo ng mga tao na nagsama-sama upang siyasatin ang mga taong aalis, at mula sa mga tuktok ng damit ng mga taong ito, makikita niya na sila ay mga miyembro ng 3 dakilang angkan ng lungsod ng Tabuknon. Ang Zong clan, ang Wang clan, at ang Lanten clan. Nakita muli ni Alvin ang batang babae. Tumutulong ang dalaga sa pag-inspeksyon sa mga taong nakapila para umalis sa lungsod. Pagkaraan ng maikling sandali, turn na ni Alvin. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ng batang babae ay tumingin kay Alvin habang nagtanong, "Young lady, siya ba?" "Young lady." Natigilan si Alvin. Nakadisplay dito ang damit ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ng Lanten Clan crest, kaya halatang miyembro siya ng Lanten Clan ng Tabuknon City. Sa madaling salita, ang batang babae na naghampas ng kanyang letigo sa kabayo noong isang araw ay ang anak ng Lanten Clan's patriarch. Tulad nito, ang lahat ay tila madaling maipaliwanag. Kanina, naramdaman ni Alvin na kakaiba na ang marangal na anak ng county governor ay pupunta sa isang maliit na lungsod tulad ng Tabuknon City. Kung ikukumpara sa lungsod ng county ng Swallow Mountain County, ang Tabuknon City ay isang maliit na lungsod sa kanayunan. Kaya pala dahil sa dalagang ito. Hindi siya. Tinitigan ng tingin ni Ryan Lanten si Alvin ng ilang sandali bago umiling. Ilipat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay winalis si Alvin ng malamig at walang pakialam na tingin. Hindi nagkasala si Alvin. Habang tinatakbo niya ang kanyang kabayo palabas ng lungsod, iniwan ang Tabuknon City, dahan-daang naglabas ng ngiti ang kanyang mukha. Kahit na siya ay sinalubong ng mga hindi inaasahang komplikasyon na nanggaling sa kung saan, ang kanyang mga gawain ay maaaring ituring na kasiya siyang natapos. Naging maayos ang kanyang paglalakbay pabalik, kaya nakarating siya sa Nag-Allen City bago ang takip silim. Bagamat ilang araw pa lamang siyang umalis, si Alvin ay nakaramdam pa rin ng pananabik na makauwi, kaya diretso siyang umuwi, niyakap si Kelly, at umikot. Hinayaan ni Alvin ang batang babae, na ang mukha ay ganap na pula, pababa, at sinabi, sa malumanay na boses habang siya ay ngumiti, "Kelly, na-miss kita ng sobra." Nagkaroon ng asawa at nakalimutan ang ina. Hindi namamalayan, lumabas na rin si Rosa sa kanyang silid. Umiling siya at bumaantong hininga. Bahagyang napahiya si Alvin habang nagmamadaling humawak sa kamay ni Rosa at sinubukang ayusin ito sa pagsasabing, "Nay, na-miss din kita. Tama na, itigil mo na ang pagiging malambot mo."
Marahil ay hindi ka pa nakakain ng maayos sa buong paglalakbay mo. Si nanay ang maghahanda ng pagkain para sa iyo. Umiling si Rosa nang pumasok siya sa kusina. Madam, tutulungan kita. Gusto na rin pumasok ni Kelly sa kusina. Ngunit sa halip ay hinawakan siya ni Alvin. Kelly, hindi mo ba ako na-miss? Tumango si Kelly na parang sisiw na tumutusok ng butil sa lupa. Siyempre na-miss kita, pero na-miss din ni Ate Megan si Young Master. Young Master, puntahan mo siya, at pagbalik ni Young Master, tapos na kami ni Madam sa paghahanda ng pagkain. Babae tanga. Mainit ang puso ni Alvin nang hilahin niya ang batang babae sa kanyang yakap. Laging ganito si Kelly, lagi siyang inuuna bago ang lahat. Nang dumating si Alvin sa tahanan ni Megan, sinabi niya, alam mo talaga kung paano bumalik. Sa sandaling makita ni Megan si Alvin, diretso niyang pinandilatan ito. Ayaw mo akong bumalik. Tapos aalis na ako. Natulala si Alvin saglit bago tumalikod at naglakad palayo na may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Bawal kang umalis. Mabilis na naglakad si Megan at hinaranggan si Alvin sa pag-alis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa sandaling hinarang niya si Alvin, tila nahuhulaan niya ang hinaharap, dahil ibinuka niya ang kanyang mga braso at hinayla siya sa kanyang yakap. Nanginginig ang maselang figure ni Megan. Alvin ang bibig ay nakadikit sa kanyang tainga. Dinilaan niya ito at tahimik na sinabing, I missed you. Ang figure ng dalaga ay parang tinamaan ng kidlat, at nanigas ang kanyang katawan. Ubo-ubo. Sa sandaling ito, isang ubo ang tumunog mula sa kanyang likuran, na naging sanhi ng pag-freeze ng mukha ni Alvin. Naramdaman pa niyang sinasadya ng matanda. Lolo. Pulang-pula ang mukha ni Megan dahil sa kahihiyan, at sa gayon ay ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi naglakas loob na tingnan ang matanda. Lolo. Lumingon si Alvin at ngumiti ng nakakaloko habang binabati ang matanda. Naningkit ang mga mata ni Delphine, bahagyang nakangiti habang nagtanong, Alvin, narinig kong umalis ka ng ilang araw. Saan ka nagpunta? Wala kahit saan. Nag-ikot lang ako sa Misty Forest. Gusto kong makita kung makakahanap pa ako ng isa sa mga spirit fruit na maaaring magpalakas ng fleshly body. Gumawa ng dahilan si Alvin. Sa tingin mo ba ang mga uri ng spirit fruit ay nahuhulog mula sa langit? Hindi nakaimik si Delphine. Narinig niya ang kwento ni Alvin na kumakain ng isang spirit fruit na naging sanhi ng kanyang fleshly body na sumailalim sa isang metamorphosis na nakakuha ng karagdagang 2 sinaunang mammoth ng lakas. Ngunit sa ganang kanya, ang mga ganitong uri ng mga spirit fruit ay mga bagay na dumating na may swerte at hindi sa paghahanap nito. Lolo, ang espiritong prutas na iyon na nakuha ko noong panahong iyon ay talagang nahulog mula sa langit. Ito ay bumagsak pa sa aking ulo. Nagpatuloy si Alvin sa pagsasalita ng drivel. Nanlamig ang mukha ni Delphine at bahagyang napahiya. Nagkataon lang yon. Nagkataon lang talaga. Mabilis na iniba ni Delphine ang usapan. Alvin, nakita ko na ang spirit sword na pinino mo para kay Kelly. Hindi naman talaga masama. Nahihigitin nito ang regular na grade 9 spirit weapons. Pero medyo malayo pa ito sa pagiging grade 8 spirit weapon. Kailangan mo ba si Lolo na tulungan kang mapataas ang grade ng spirit sword tungo sa grade 8 spirit weapon? Lolo, dapat hindi mo lang ako gustong tulungang tumaas ang grado ng spirit weapon, di ba? Nakita ni Alvin ang intensyon ni Delphine, kaya kinulit niya ito ng kaunti. Namula ang mukha ni Delphine. Bastos. Gustong humingi sa iyo ni Lolo ng ilang violet meteorite para matulungan niya akong mapataas din ang grade ng spirit weapon ko hanggang ika-8 baitang. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata kay Alvin. Nagbibiro lang ako. Dahil gusto ito ni Lolo, natural na hindi ko pipigilan na ibigay ito sa kanya. Lolo, kukunin ko na ang mga espada ng nanay ko at ni Kelly para sa iyo ngayon. Mabilis na umuwi si Alvin, dinala ang 3 violet myrtle flexible swords, at ipinasa ito sa matanda. Masyadong maluho. Tiningnan ng matanda ang 3 nababaluktot na espada at bahagyang namangha. Alvin, saan mo nakuha itong violet meteorite?
Noong ako ay nasa Fresh Breeze Town, binili ko ito sa isang tindahan ng armas. Sa tingin ko gumastos ako ng halos 200 pilak. 200 pilak. Napaawang ang sulok ng bibig ng matanda, at 2 salita lang ang nasabi niya pagkaraan ng mahabang panahon. Swerteng bastard. Tuwang-tuwa ang matanda na parang nahulog sa kanyang mga kamay ang isang mahalagang hiyas nang ibalik niya ang 3 espada sa kanyang silid at nagsimulang maging abala. Si Alvin ay palihim na inatake si Megan at hinayla siya sa kanyang yakap. Little Megan, na-miss mo ba ako nitong mga nakaraang araw? Hindi kita na-miss. Namula si Megan. Talaga, hindi mo ako na-miss. Ang malikot na paggalaw ng kamay ni Alvin sa mainit at pinong figure ni Megan. Itigil mo na yan. Then tell me the truth, miss mo ba ako o hindi? Oo. Hindi kita narinig ng malinaw. Oo. Tama na, tama ba? Mabahong bastos. Hehe, kung gayon, magiging bastos ako para makita mo. Paparating na ang lobo. Ah, hindi. Parehong hindi napansin ni na Alvin at Megan. Sa sandaling ito, sa labas ng patio, isang kabataang nakaputi ang damit na matagal nang nakatayo roon ay mabilis na naglakad. Alvin, kahit hindi ka parusahan ng angkan, papatayin kita sooner or later. Maghintay ka lang. Ang mga mata ni Jimmy ay pulang-pula, puno ng puot at inggit. Ang kanyang puso ay malapit sa warping. Oh, hindi ba si Jimmy iyon? Biglang lumapit ang 2 kabataan mula sa malapit. Ang nakakulay-kulay na kabataang nangunguna ay may mga mata na may ngiti habang nakatingin kay Jimmy. Malungkot ang mukha ni Jimmy habang sumisigaw siya sa mahinang boses, Alvin, mas mabuti pang mag-FK ka. Huwag mo akong guluhin. Jimmy, sa tingin mo ba ikaw pa rin ang dati? Ang agos ay basura ka lang sa akin. Ngumisi si Alvin habang nanunuya, ngayon, sa nakababatang henerasyon ng Lysander clan, tanging si Alvin lang ang maaaring maging kalaban ko. Hindi ka karapat-dapat. Nililigawan mo si kamatayan. Mabangis ang ekspresyon ni Jimmy habang ang kanyang katawan ay gumagalaw, sumusubok patungo kay Alvin. Swimming Dragon Steps. Dark Nether Finger. Itinuro ni Jimmy gamit ang kanyang daliri at dumiretso na lumipad patungo kay Alvin, ganap na sumabog sa lakas ng 3 sinaunang mammoth. Humph! Hindi lang ikaw ang nasa ikalawang antas ng core formation stage. Ngumisi si Alvin habang humahakbang pasulong. Sa itaas niya, lumitaw ang 3 sinaunang mammoth silhouette. Bang! Direktang kumilo si Alvin para harangin at hinaranggan ang pag-atake ng daliri ni Jimmy ng isang suntok. Ang pasulong na puwersa ng kanyang suntok ay hindi nabawasan habang ito ay pumutok sa katawan ni Jimmy at pinasabog si Jimmy na lumilipad. Jimmy, kung ang iyong Dark Nether Finger ay hindi napilayan, kahit na makapasok ka sa ikatlong antas ng core formation stage, imposible pa rin para sa akin na maging kapareha mo. Sa kasamaang palad, ang basura ay basura, kaya't huwag mo nang isipin na bumangon sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dumating si Alvin sa tabi ni Jimmy at malamig na tumawa. Naging berde ang mukha ni Jimmy. Nagalit siya hanggang sa lumuwa siya ng isang bibig ng dugo at naglabas pa ng matinding puot ang kanyang mga mata. Alvin. Alvin. Hindi niya hahayaan ang sinuman sa kanila. Tandaan mo, patay na ang lolo mo, at wala ka nang maaasahan sa Lysander clan. Sa susunod, huwag kang masyadong mayabang sa akin, kung hindi, sa tuwing makikita-kita, bubugbugin kita. Binyantaan siya ni Alvin bago umalis. Nagpumigla si Jimmy na tumayo, pagkatapos ay huminga siya ng malalim bago gumawa ng desisyon. Umuwi sa bahay, ay pak ang kanyang mga bag, dalhin ang mana ng kanyang lolo, at umalis sa Lysander clan. Umalis siya na may galit. Nang marinig ni Alvin na umalis si Jimmy sa Lysander clan, kahit siya ay bahagyang nagulat. Bagamat wala siyang anumang magandang impresyon kay Jimmy, hindi niya maitatanggi na ang mga aksyon ni Jimmy ay nakadama pa rin ng paggalang sa kanyang puso. Ang pag-iwan sa proteksyon ng Lysander clan at pakikipagsapalaran sa mundo ay hindi isang bagay na kahit sino ay magkakaroon ng lakas ng loob na gawin. Kapag ginawa ito ng isa, ito ay nangangahulugan na ang lahat ay kailangang magsimula sa simula.
Wala siyang maaasahan, at lahat ay magagawa lamang ng kanyang sarili. Hindi niya alam, gayunpaman, na kung saan napunta si Jimmy, tulad ng swerte, Tabuknon City. Sobra para dyan. 5 araw na ang nakararaan, ang braso ng anak ng county governor ng Swallow Mountain County ay pinutol ng isang tao sa labas ng Tabuknon City. Isang kabataang nakadamit ng violet. Paglilinang ng espada. 16. Nagkataon lang na wala si Alvin sa Lysander clan sa panahong iyon. Natitiyak kung may higit sa 70% na posibilidad na siya iyon. Matapos umalis sa Lysander clan, tumakbo si Jimmy ng walang direksyon, nagkataong nakarating sa Tabuknon City, at sa gayon ay narinig ang pinakabagong balita na umuusad sa Tabuknon City. Siguro ito na ang pagkakataon para sa akin. Nagningning ang mga mata ni Jimmy. Pagkaraan ng maikling sandali, dumating si Jimmy sa Lanten Clan's estate. Alam ko kung sino ang pumutol sa braso ng anak ng county governor. Ang isang pangungusap ay nagpapahintulot kay Jimmy na hindi mahadlangan sa Lysander clan. Maayos niyang nakilala ang taong gusto niyang makilala. Sa isang malawak na bulwagan ng madla, isang kabataang nakasuot ng magagandang damit ang nakaupo sa upuan sa ulo na may bahagyang maputlang mukha. Sa gilid ng magandang damit na kabataan ay nakatayo ang isang batang babae at isang matandang lalaki. Alam mo kung sino ang nanakit sa aking young master. Ang tingin ng matanda ay parang kuryente habang ang kahangahangang paraan ng isang nascent soul stage na powerhouse ay tumawid, dumidiin sa katawan ni Jimmy. 71. Isang nascent soul martial artist, gaano kakilakilabot. Ang kahangahangang paraan ng matanda ay bumaba kay Jimmy, dinidiin pababa hanggang sa manginig ang katawan ni Jimmy at ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit nagngangalit pa rin si Jimmy at nagtiyaga. Paano maihahambing ang kaunting sakit na ito sa kahihiyan na ginawa sa kanya nina Alvin at Alwin? Not bad. Second level of the core formation stage and able to withstand my imposing manner head-on and not take a step back. At saka, hindi isinasaalang-alang ang natural na talento, ang ganitong kawalang kilos ay napakahirap makuha. Ano ang pangalan mo? Ang matandang lalaki ay tumingin ng malalim kay Jimmy. Ako ay tinatawag na blood enmity. Ayon sa plano sa kanyang puso, gumawa ng pangalan si Jimmy. Mula ngayon, hindi na siya magiging Jimmy. Sa halip, siya ay blood enmity. Pagkagalit ng dugo. Gagamitin niya ito para ipaalala sa kanyang sarili na dala niya ang isang uhaw sa dugo na puot. Blood enmity. Ako ang pangatlong anak ng county governor ng Swallow Mountain County, si Sydney. Alam mo talaga kung sino ang pumutol sa braso ko. Ang kabataang nakaupo sa upuan sa ulo ay tumingin kay Jimmy sa mapagpakumbaba na paraan. Kahit na ang kanyang braso ay konektado ng may matinding kahirapan, hindi na nito taglay ang maliksi ng dati, at hindi na rin ito nagawang magsagawa ng martial skills. Ang gayong suntok ay naging sanhi ng mga ilang araw na ito na parang mga taon sa kanya. Hindi mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Nais niyang matuklasan kaagad ang salarin at bigyan siya ng parusang kamatayan. Tumingin si Jimmy kay Sydney habang nagtanong, "Third young master, kung hindi ako nagkakamali, ang taong pumutol sa iyong braso, ang bilis ng kanyang espada ay napakabilis, kasing bilis ng kidlat." Ang espada ay pumasok sa kaluban nito halos kaagad pagkatapos ng pag-atake. Ganito ba? Sino siya? Nagningning ang mga mata ni Sydney at namumula ang kanyang mukha dahil sa pagkabalisa. Basta sabihin mo sa akin kung sino siya, kahit 10,000 ginto man iyon, isang grupo ng magagandang babae, mga gamot na gamot, mga sandata ng espiritu, mga diskarte sa paglilinang, o mga kasanayan sa militar. Kaya kung ipagkaloob sa iyo ang lahat. Third young master, hindi ko gusto ang lahat ng ito. Dahan daw ang umiling si Jimmy. Kung gayon ano ang gusto mo? Pinigilan ni Sydney ang pagkabalisa sa kanyang puso at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Gusto kong sumunod sa tabi ng third young master at bumalik sa county city ng magkasama. Hanggat ang aking cultivation ay umabot sa origin core stage, walang alinlangan na personal kung sasabihin sa third young master kung sino ang taong pumutol sa kanyang braso at kung saan siya galing. Kumislap ang tingin ni Jimmy habang nakatitig siya kay Sydney.
Ang ganda ng scheme mo dyan. Nakita mo na desperado na akong maghiganti, kaya naniniwala ka na hindi ako magsisikap na tulungan kang makapasok sa Origin Core Stage, tama? Nanlamig ang mukha ni Sydney nang makita niya ang mga intensyon ni Jimmy. Nanatiling tahimik si Jimmy. Ito talaga ang plano niya. Saganang kanya, hanggat sumunod siya sa tabi ng anak ng gobernador ng county, ng buong suporta, tiyak na makakatuntong siya sa Origin Core Stage sa pinakamaikling panahon na posible. Sa Swallow Mountain County, ang pinakamalakas na kapangyarihan ay walang iba kundi ang County Governor's Estate. Kung mayroon siyang buong suporta ng Country Governor's Estate, ang paghakbang sa Origin Core Stage ay sandali lang. Sa oras na iyon, babalik siya sa Lysander clan at malupit na papatayin si Alwyn. Para kay Alvin, marahas niyang ipapahiya at pahihirapan siya saglit bago siya ibigay upang harapin ni Sydney. Masungit. Naging malamig ang tingin ng matanda. Dahil alam mo ang pagkakakilanlan ng aking young master, dapat mong malaman ang mga pamamaraan ng ating county governor's estate. Kung hindi ka magsasalita, papatayin kita ngayon din. Maaari mo akong patayin, ngunit pagkatapos ay makakalimutan ng iyong young master ang tungkol sa paghahanap ng salarin upang maghiganti sa kanyang buhay. Sa pagharap sa kahangahangang paraan ng matanda, si Jimmy ay may kalmadong ekspresyon at walang takot. Sa tingin mo ba hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Lumakad pasulong ang matanda. Isang palm trike na may napakalaking puwersa at nagniningning na origin energy ang humampas kay Jimmy, pinasabog si Jimmy. Bumagsak si Jimmy sa sahig at patuloy na nagluwa ng ilang subo ng dugo, ngunit may ngiti pa rin ang mga sulok ng kanyang bibig. Sigurado talaga ako na hindi ka maglalakas loob na patayin ako. Lumubog ang mukha ng matanda at tumingin siya kay Sydney. Napakagaling, napakagaling. Napangiti si Sydney dahil sa matinding galit at sinabi sa batang babae sa tabi niya, Sister Ryan, ayusin mo ang mga tao na kunin siya para gumaling ang kanyang mga sugat. Oo, pangatlong kapatid. Sagot ng dalaga bago ito inayos. Ilang saglit pa, tanging si Sydney at ang kanyang utusan ang natira. Young master, ibabalik mo talaga siya sa county city. Kumunat ang noo ng matanda. Lolo Hubert, kapag nakikitungo sa mga desperadong tao tulad ng blood enmity, kahit na tanungin mo siya sa ilalim ng torture, imposible pa rin na magsalita siya. Sa halip na iyon, bakit hindi gamitin ang pagkakataong ito at dalhin siya pabalik sa lungsod ng county? Kapag nakabalik na tayo sa lungsod ng county, maaari nating imbestigahan ang kanyang pinagmulan. Kung mahahanap natin ang sinumang mananakit sa akin, kung gayon ay hindi na natin ito magagamit, kung gayon, kung masusumpungan natin ang anumang mananakit sa akin, kung gayon ay hindi na natin magagamit ito. Assailant, pagkatapos ay susundin natin ang kanyang mga kagustuhan kapag nakapasok na siya sa Origin Core Stage at natuklasan ang umaatake para sa akin, ang araw na iyon ay ang araw na mawala ang kanyang buhay. Ang mga mata ni Sydney ay kumikislap sa malamig na liwanag habang sinasabi niya ang kanyang mga plano. Siya ang marangal na anak ng County Governor ng Swallow Mountain County. Paano niya natitiis ang pananakot? Sa kanyang puso, si Jimmy ay isa ng patay. Matalino si young master. Tumango ang matanda. Ito talaga ang pinakamahusay na paraan. Nag-Allen City, Lysander Clan Estate. Sa isang silid sa loob ng isang malaking patio. Sa likod ng screen, isang ganap na hubad na kabataan ang tumayo mula sa loob ng bath barrel. Sa kanyang katawan, isang defensive chi barrier ang nagngangalit na parang bog zone ng malakas na hangin na sumisipol. Ang greater teleportation ay sa wakas ay nilinang sa mastery stage. Sumili ang kontentong ngiti sa mukha ng binata nang lumabas siya ng bath barrel at nagsuot ng tuyong damit bago lumabas ng silid. Spirit Serpent Movement Technique. Pagkapasok niya sa looban, ang figure ng binata ay nagsimulang kumikislap sa paligid na parang siya ay naging isang maliksi na ahas na espiritu, na walang katulad na mabilis. Sa isang iglap, sinugitan niya ang malaking puno, mabilis na umakyat sa tuktok. Sa susunod na sandali, siya ay bumagsak sa lupa, sobrang maliksi. His. Sa puno ng malaking puno, isang puti at isang itim, dalawang maliliit na sawa ang nakamasid sa figure ng kabataang kumikislap.
Ang matalas nilang mga mata ay naglalabas ng pakiramdam ng kaamuan at pagkahibang. Biglang tumigil ang binata at tumayo roon bago humakbang pasulong. Dragon's Finishing Touch. Sa isang kisap mata, ang mga kamay ng kabataan ay sumasayaw na parang hangin, alinman sa bumubuo ng isang kamao o bumubuo ng isang palad. Habang sumipol ang kanyang origin energy, mahirap tukuyin kung aling paggalaw ang tunay na pag-atake. Whoosh! Pagkatapos lamang ng kanyang libu-libong paggalaw, isang pag-atake ng daliri na pinalapot mula sa origin energy ay agad na pinalabas. Isang nakakatusok, sumisipol na tunog ang tumunog sa hangin at bumaba sa isang halijing bato. Bang! Kaagad, sumabog ang halijing bato mula sa punto ng pagkakatama, na naging sanhi ng pag-ikot ng mga bato sa hangin. Tulad ng inaasahan sa offensive martial skill na tumutugma sa mental cultivation method ng Nine Dragons War Sovereign Technique use Raging Python form. Ang finishing touch ng dragon na ito, sa mga tuntunin ng lakas, ay mas malakas pa kaysa sa Dark Nether Finger ni Jimmy at hindi mas mababa sa Sleeve Dimension ni Ray. Habang nakatayo si Alvin habang nasa likod ang kanyang mga kamay, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang finishing touch ng dragon ay nagbigay diin sa paggamit ng umaalulong na mga kamao at palad upang guluhin ang larangan ng paningin ng kalaban na parang nagpinta ng dragon na walang huling pagpindot para gawin itong parang buhay. Sa wakas, ginamit ang isang finger attack na may napakalakas na lakas para direktang atakehin ang mga vital point ng kalaban. Ang gawang ito ay parang pangwakas na pagguhit. Kaya, ang martial skill na ito ay pinangalan ng Dragon's Finishing Touch ng Rebirth Martial Emperor. Kabilang sa finishing touch ng dragon ang mataas na grado ng profound rank martial skill, Cloud Piercing Finger, na nilinang ng Rebirth Martial Emperor noong ikalawang buhay niya. Mula nang sumanib ako sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, kaya minana ko ang Rebirth Martial Emperor ng pag-unawa sa mga taong iyon. Ang Emperor's Cloud Piercing Finger ay nakultivate hanggang sa perfection stage, ginamit ko lang ang kalahating buwan na oras para linangin ang finishing touch ng dragon, na nalampasan ng Cloud Piercing Finger, hanggang sa mastery stage. Napangiti si Alvin bilang kasiyahan. Ngayon ang lakas ng finishing touch ng dragon ay ganap na nalampasan ang lakas ng format Will Boxing's Collapsing Fist, na siya ang pinakabihasa. Sa kasalukuyan, ito ay isang buwan pagkatapos isagawa ang pagtitipon ng mga kabataan. Sa kasalukuyan, ang tatlong high-grade na profound rank martial skills na aking nililinang, ang Dragon's Finishing Touch, Greater Teleportation, at Spirit Serpent's Movement Technique, ay lahat ay nakapasok na sa mastery stage, ngunit sa kanila, naramdaman ko lang ang threshold sa perfection stage para sa Dragon's Finishing Touch. Pagkatapos mag-isip hanggang sa puntong ito, sinimula ni Alvin na linangin ang finishing touch ng dragon ng mas maingat. Ang paghampas kapag mainit ang bakal ay tiyak na magre-resulta sa isang mahimalang epekto. Alvin, masipag ka talaga. Hindi ka takataka na mayroon kang nakakagulat na paglilinang sa murang edad. Sa sandaling ito, isang malakas na tawa ang umalangaw-ngaw mula sa labas ng bakuran. Tumingin si Alvin sa pinanggalingan ng tunog. Ang nakita niya ay isang figurang naglalakad sa looban. Ang figure ay si Ivan. Tinanggap ni Alvin si Ivan sa looban at nagtanong, ano ang utang ko sa kasiyahan? Alvin, ilang araw na ang nakalipas, tinanggap ng aming Lin Clan ang isang panauhin mula sa hikla ng Aqua Mist City. Kabilang sa mga ito ang numero 1 disipulo ng hiklan sa mga nakababatang henerasyon. Sa simula, maayos ang lahat, ngunit pagkatapos niyang manalo sa isang spar laban sa aking kuya, nagsimula siyang magyabang ng walang pagpipigil, na nagsasabing walang karapat-dapat na henerasyon ng mga tao sa ating Oro, kahit na ang mga susunod na henerasyon ng ating lungsod ng Oro. Isang arena sa hilagang bahagi ng lungsod at kasalukuyang hinahamon ang lahat ng nakababatang henerasyong martial artist ng Nag-Allen City. Kahit si Quinten ay natalo niya. Ipinahayag ni Ivan ang dahilan ng kanyang pagdating. Pumunta ako dito ngayon dahil umaasa akong tulungan mo siyang turuan siya ng leksyon at ipaalam sa kanya na gaano man siya kahusay, palaging may mas dakila. Maaaring kahit si Ray ay hindi katugma para sa kanya. Natigilan si Alvin. Tumawa ng mapait si Ivan.
Si Ray ay umalis kalahating buwan na ang nakakaraan upang pumunta sa malayo at bisitahin ang ilang mga kamag-anak. Tara na. Tumango si Alvin at umalis sa Lysander Clan Estate kasama si Ivan. Kung hindi niya sinasadyang narinig ang bagay na ito, wala siyang pakialam dito, at hindi rin siya makikipag-away alang-alang sa tinatawag na karangalan ng Nag-Allen City. Ang dahilan kung bakit siya pupunta ay dahil sa pakikipagkaibigan nila ni Ivan. Pagdating sa hilagang bahagi ng lungsod, nakita ni Alvin ang isang simpleng martial arts combat arena. Sa kasalukuyan, ang arena ay ganap na napapaligiran ng mga tao. Kabilang sa kanila ang maraming Lysander Clan youth martial artists. Alvin. Hindi nagtagal, maraming tao ang nakakilala kay Alvin at ang kanilang mga tingin ay nagniningning ng maliwanag. Alvin ay dumating na. Siguradong matatalo niya ang lalaking iyon mula sa hikla ng Aqua Mist City. Sigurado iyan. Sinamantala ng lalaking ito mula sa hikla ng pagkakataon na wala si Ray ng ating Nag-Allen City at napakayabang. Ngayong nandito na si Alvin, gusto kong makita kung paano siya patuloy na nagiging mayabang. Alvin, sinusuportahan kita, FK up sa kanya. Ang nakapaligid ng mga tao ay hindi maihahambing na masigasig na naging dahilan upang makaramdam ng bahagyang pagkabalisa si Alvin. Biglang, napansin ni Alvin na sa martial arts combat arena, isang tao ang sumabog na lumipad mula sa arena, na nagmamadaling bumaba patungo sa kanya. Enchong. Nang makilala ni Alvin ang kabataang nasaktan, itinaas niya ang kanyang kamay at humawak sa balikat ng binata, pinayagan siyang bumagsak ng matatag sa lupa. Medyo nalulungkot si Enchong. Nang makita niyang ang nagligtas sa kanya ay si Alvin, naging komplikado ang kanyang tingin. Pagkatapos huminga ng malalim, same time na sinabi ni Enchong, "Salamat." Bahagyang tumango si Alvin at tinapik ang balikat ni Enchong. "Okay ka lang, right?" "Ayos lang ako." Umiling si Enchong. Sa sandaling ito, isang asul na nakadamit na kabataan sa arena ng labanan ay tumingin kay Alvin at nagtanong sa paraang nanunuya, "Ikaw si Alvin?" Ang henyo ng kabataan ay niranggo sa tuktok ng listahan ng nakatagong dragon ng Nag-Allen City ngayong taon. Ngunit hindi siya pinansin ni Alvin. "Ikaw." Ang asul na kadamit na kabataan ay nagalit dahil sa kahihiyan. "Alvin, ako? Jude ng hikla ng Aqua Mist City, formal na hinahamon ka. Naglakas loob ka bang tanggapin ang hamon? Maglakas loob ka bang tanggapin ang hamon?" Ang mga tao sa paligid ay lahat ng mga tingin ay bumaba kay Alvin. Nanliit ang mga mata ni Alvin, pagkatapos ay itinapakan niya ang kanyang mga paa sa lupa at ginamit ang puwersa para lumipad paakyat sa martial arts combat arena. "Alvin, lumaban. Alvin, ipakita sa kanya kung ano ang mayroon ka. Alvin, mahal kita." 72. She. Saglit na pinalaki ni Jude si Alvin bago siyang inisyan. Wala na bang ibang tao sa Nag-Allen City? Isang 16 na taong gulang na maliit na bata ang kayang ilagay sa tuktok ng Hidden Dragon List. Idiot, paano kung 16 na siya? Sabihin mo ulit kung kaya mong talunin si Alvin. Oo, kung hindi mo magawang gumawa ng kahit isang hakbang mula kay Alvin, iyon ay talagang isang matinding kahihiyan. Pinagtawanan siya ng mga bystander sa karamihan. Agad na sumeryoso ang mukha ni Jude. Mukhang malaki ang tiwala nila sa iyo. Sumulyap si Jude kay Alvin. Hindi pa rin tumugon si Alvin. Parang hindi niya narinig na nagsalita si Jude. "Anak, kinakausap kita." Malungkot na ekspresyon si Jude. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya pinansin ng isang tao sa ganitong paraan. Bagamat hindi pa sila lumaban, ang kanilang mga estado ng pag-iisip ay nasa iba't ibang antas na. Si Alvin ay karapat-dapat na maging una sa listahan ng nakatagong dragon dahil siya ay hindi nababahala kahit anong mangyari. Oo, hindi katulad nitong si Jude, na sobrang naguguluhan at nag-iinit na ang ulo. Sa usapin ng bearing, hindi siya kapantay ni Alvin. Wala sa parehong antas. Masyado mong mataas ang tingin mo sa kanya. Sa tingin ko ay milya-milya ang layo niya kay Alvin.
Nang marinig ang pangungutya ng mga tao, lalong naging pangit ang ekspresyon ni Jude habang lumilipas ang panahon. Tingnan ko kung hanggang kailan ka magpapatuloy sa pag-arte. Siya Jude ay galit na galit. Ang kanyang katawan ay nanggigigil na parang isang batong nagbuka ng kanyang mga pakpak habang siya ay lumilipad patungo kay Alvin. Tatlong sinaunang mammoth na silhouette ang nakondensed sa anyo. Itong Jude ay halatang martial artist sa ikalawang antas ng core formation stage. Whoosh! Nang makita si Jude na lumilipad patungo sa kanya, nanliit ang mga mata ni Alvin. Hindi nakakagulat na nagawa ni Jude na talunin maging si Ziggy. May kakayahan talaga siya. Ang pamamaraan ng paggalaw ni Jude ay katulad ng sa kanya, isa ring mataas na grado na diskarte sa paggalaw ng profound rank sa mastery stage. Tingnan mo kung paano kita pinasabog sa isang suntok. Sigaw niya Jude. Ang kanyang kamao ay tila isang inilunsad na cannonball habang ito ay palm ito sa hangin at sumasabog patungo kay Alvin. Mula sa simula hanggang sa pagtatapos, si Alvin ay nakatayo sa lugar, hindi gumagalaw na parang bundok. Kahit na dumating si Jude sa kanyang harapan, si Alvin ay mayroon pa ring tahimik na ekspresyon. Sa kalaunan, sa ilalim ng mga tingin ng lahat ng naroroon, kumilos si Alvin. Mga dragon. Sumasayaw ang mga kamay ni Alvin, na puno ng origin energy. Sa mata ng lahat ng tao sa paligid, kabilang ang kay Jude, ang mga galaw ng kamay ni Alvin ay hindi basta-basta. Tila sinusundan nila ang ilang uri ng malalim na landas. Break ka para sa akin. Naging malamig ang tingin ni Jude at ang kanyang kamao ay naglabas ng lakas na parang landslide habang ito ay bumagsak patungo sa mga silhwete ng palad at kamao na lumitaw mula sa mga galaw ng kamay ni Alvin. Maya-maya, nag-distort ang ekspresyon niya. Napansin niya na ang kanyang kamao ay talagang walang tumama kundi hangin, at hindi ito dumampi ni isang buhok kay Alvin. Nakatutok ang mga mata ni Alvin. Sa itaas niya, tatlong sinaunang mammoth na silhouette ang nag-condensed sa anyo. Finishing touch. Nag-flash out ang finger strike ni Alvin. Habang tumatagos ito sa mga silhwete ng kamao at palad, isang nakakarinig na alulong ang tumunog. Dumampi ang kanyang daliri sa kamao ni Jude, na agad na nabasag ang kanyang defensive chi barrier. Ah! Isang matinis na sigaw ang pinalabas ni Jude habang ang kanyang katawan ay lumipad palabas, bumagsak sa lupa sa isang hindi mapapantayang kalagayan. Ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanan nang mapansin niya na ang isa sa kanyang mga buto ng daliri ay nagkahiwa-hiwalay at ang isang kirot sa puso ay naging sanhi ng kanyang katawan upang magsimulang manginig. Pagkatapos lamang magmadaling uminom ng grade 8 gold injury pill ay tumingin si Jude kay Alvin na may ekspresyon ng pangamba. Ang 16 na taong gulang na kabataang ito ay hindi naiiba sa isang demonyo sa kanya. Masyadong nakakatakot. Napakalakas ni Alvin. Di umano, nang matalo ni Alvin si Ray, ginamit niya ang lakas ng 4 na sinaunang mammoth. Ngayon, ginamit lang niya ang lakas ng 3 sinaunang mammoth para talunin itong Jude. Halatang nagpipigil si Alvin. Itong Jude ay malamang na hindi man lang matalo si Ray. Ang numero 1 martial artist sa nakababatang henerasyon ng Aqua Mist City ay katamtaman lang. Nagkagulo ang mga tao. Dapat kang panatilihin ang isang mababang profile at hindi magtatag ng mga arena sa lahat ng dako kapag wala kang anumang kakayahan. Hindi pinansin ni Alvin si Jude. Sa ilalim ng mga titig na puno ng pagsamba at pagsamba, tumalon si Alvin mula sa arena at sinipa ang isa sa mga support pillar sa gilid ng arena. Bang! Kaagad, gumuho ang martial arts combat arena na may malakas na kalabog na nabaon sa loob ni Jude. Gumapang palabas si Jude na puno ng dumi ang mukha, tila isang refugee. Ha. Agad namang humagalpak ng tawa ang mga tao. Sa gitna ng tawanan, naging pangit ang ekspresyon ni Jude at mabilis siyang tumakas. Haha! Alvin, maganda! Dumating si Ivan sa tabi ni Alvin at binigyan siya ng malaking thumbs up, na parang mas excited pa siya kaysa sa kung siya mismo ang tumalo kay Jude. Alvin! Samantala, 2 pang tao ang dumating sa tabi ni Alvin. Enchong, Islaw. May problema ba? Tumingin si Alvin kay Enchong habang nagtatanong ito. Bilasan mo at sabihin mo. Pinandilatan ni Enchong si Islaw habang pinapagalitan siya.
Nanginginig ang katawan ni Islaw habang takot na nakatingin kay Alvin. Alvin, humihingi ako ng paumanhin sa nagawa ko sa nakaraan. Sana mapatawad mo ako. Malakas. Hindi ka pa ba kumain? Malamig na ungol ni Enchong sa kanyang nakababatang kapatid. Wala siyang pakialam sa nararamdaman ng kanyang nakababatang kapatid. Ayos lang, hayaan mo na lang na mawala ang mga bagay sa nakaraan sa kawalan ngayon. Ikinawi ni Alvin ang kanyang kamay at ngumiti. Hindi naman masama ang karakter ni Enchong. Naalala ang hidwaan nilang dalawa, lahat ng ito ay dahil sa kanyang nakababatang kapatid na si Islaw. Sampal. Itinapat ni Enchong ang kanyang palad sa ulo ni Islaw. Ano ba ang pinapangarap mo? Bilisan mo at magpasalamat ka. Salamat, salamat. Si Islaw ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha habang nagmamadaling nagpasalamat kay Alvin. Walang pakialam na winalis ni Alvin si Islaw sa kanyang tingin bago naglakad palayo kasama si Ivan. Automatikong nagbukas ng landas ang karamihan. Ang mga tingin na bumaba kay Alvin mula sa paligid ay puno ng pagpupuri. Matapos panoorin ang mga figure ni na Alvin at Ivan na naglalaho sa di kalayuan, saka lang bumalik sa katinoan ang lahat ng naruroon. Masyadong mabigat. Nilipol niya ang Jude ng hikla ng Aqua Mist City sa isang galaw lang. Tulad ng inaasahan sa batang henyo na tumalo kay Ray na mailagay sa tuktok ng Hidden Dragon List. Si Alvin ay 16 lamang. Sigurado ako na ang unang ranggo sa listahan ng nakatagong dragon sa susunod na 2 taon ay walang alinlangan na siya. Kalokohan, kahit ako ay nakakasigurado niyan. Sa isang restaurant, nakaupong magkaharap sina Alvin at Ivan. Ang orihinal na balak ni Alvin ay umuwi ngunit pinilit ni Ivan na pumunta rito, ang dahilan niya ay may pag-uusapan sa kanya. Ano ang gusto mong pag-usapan, kahit pumunta ka sa isang restaurant? Sol M na. Hindi mo ba sinabi sa akin on the way? Tumingin si Alvin kay Ivan. Alvin, ano ang plano mo? Si Ivan ay dumiretso sa punto. Anong plano? Natarante si Alvin. Ang itatanong ko sa iyo ay, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap? Ngumiti si Ivan ng pilit. Hindi ko alam sa ngayon. Umiling si Alvin at bahagyang kumirot ang kanyang puso. Nang marinig si Ivan na magsalita tungkol dito, hindi napigilan ni Alvin ang sarili na isipin ang tungkol sa Genius Camp ng Iron Blood Army na narinig niya noong isang araw. Ang eksaktong petsa ng pagsusulit sa Genius Camp ay 5 buwan mula ngayon. Nagpatuloy si Ivan, Alvin, kahit na miyembro ka ng Lysander Clan, isa kang disipulo na may ibang apelyido kung tutuusin. Sa Lysander Clan, magiging elder ka na. Hindi ka nakatakdang magkaroon ng kapalaran sa upuan ng Patriarch. Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang kung ano ang gusto mong sabihin at itigil mo na ang kabog? Tinuya ni Alvin. Kung gayon ako ay magiging prangka. Huminga ng malalim si Ivan bago dahan-daang sinabi, kalahating buwan na ang nakalipas, bumalik ang tiyahin ko dito at narinig niya ang tungkol sa iyo mula sa akin. Interesado siya sa iyo. Paf! Matapos marinig ang kanyang sinabi, nang inag ang mukha ni Alvin at ang pagkain na hindi pa niya nalulunok ay dumura sa buong mukha ni Ivan. FK. Ivan, bagamat hindi ako tutol na makasama ang isang medyo may edad na babae, hindi talaga ako bagay na makasama ng isang cougar. Hilingin sa tiyahin mo na maghanap ng iba, seryosong sabi ni Alvin. Napatulala si Ivan. Sa pagbabalik sa kanyang katinoan, pinunasan ni Ivan ang pagkain na iniluwa sa kanyang mukha bago tumanggi, maaari mo bang isipin ang lahat sa ganoong paraan? Ang aking tiyahin ay kasal ng maraming taon, kahit ang kanyang anak na lalaki ay higit sa 10 taong gulang. Hindi ba ikaw ang nagsabing interesado sa akin ang tiyahin mo? Bahagyang natahimik si Alvin. Siya ba ang nag-overthought sa mga bagay-bagay? Interesado siya sa iyong likas na talento at kakayahan sa pag-unawa. Inilibot ni Ivan ang kanyang mga mata kay Alvin. Sabihin mo kanina. Umiling si Alvin at nagpatuloy sa pagkain. Para siyang ipoypo na tinatangay ang lahat ng nasa plato. Ang aking tiyahin ang taong namamahala sa sangay ng Violet Tulip Trading Company sa Swallow Mountain County, sabi ni Ivan. So ano? Tanong ni Alvin habang kumakain.
Narinig mo na ang Violet Tulip Trading Company, tama ba? Tumingin si Ivan kay Alvin na para bang nakatingin siya sa isang dayuhan. Nang makita niyang umiling si Alvin, siya ay lubos na natahimik. Ill-informed talaga ang lalaking ito. Ang Violet Tulip Trading Company ay isa sa 3 magagaling na trading company sa Crimson Sky Kingdom. Ang mga ari-arian nito ay matatagpuan sa buong 6 na county mula sa 18 county sa Crimson Sky Kingdom, at isa sa mga ito ang Swallow Mountain County. Paliwanag ni Ivan. Sandali. Sinabi mo na ang Violet Tulip Trading Company ay sumasakop sa 6 sa 18 county ng Crimson Sky Kingdom, at ang tiyahin mo ang taong namamahala sa isa sa mga county. Oo. Si Ivan ay may mukha na puno ng pagmamalaki. Kahit katamtaman ang natural na talento ng tiyahin ko sa martial daw, talagang business-minded siya, mataas na ang tingin sa kanya ng president ng Violet Tulip Trading Company noong mga unang taon niya, at hakbang-hakbang siyang umaban para makuha ang posisyon niya ngayon. Itong restaurant na kinakainan namin ay isa sa mga property ng Violet Tulip Trading Company. Bukod dyan, ang mga ari-arian ng Violet Tulip Trading Company ay masasabing may daliri sa bawat pie, hanggang sa ito ay matatagpuan kahit sa malalayong, maliliit na bayan. Basta ito ay may prefix na Agarwood, Golden Adonis, o Violet Caltrop, lahat sila ay pag-aari ng Violet Tulip Trading Company. Ipinagpatuloy ni Ivan ang pagsasalita tungkol sa Violet Tulip Trading Company ng may lubos na pamilyar. Agarwood. Biglang napagtanto ni Alvin na ang Agarwood Restaurant sa Fresh Breeze Town ay pag-aari pala ng Violet Tulip Trading Company. Hindi ako interesado sa pagsasagawa ng negosyo. Umiling si Alvin. Sino ang humihiling sa iyo na magsagawa ng negosyo? Galit na sinabi ni Ivan, naging interesado sa iyo ang aking tiya dahil lubos niyang pinahahalagahan ang iyong likas na talento sa martial daw at ang iyong kakayahan sa pag-unawa. Bagamat ang Violet Tulip Trading Company ay sapat na mayaman upang makipagtunggali sa isang kaharian, natural na maraming tao ang nanunood nito ng palihim at naghahanap ng pagkakataon. Kaya naman, ang Violet Tulip Trading Company ay nagtaguyod ng maraming mga ari-arian sa pangangalakal. Ang aking tiyuhin ay tiyak na guard commander ng Violet Tulip Trading Company sa Swallow Mountain County, at siya ay isang void stage powerhouse. Maging ang county governor ng Swallow Mountain County ay magalang kapag nakikitungo sa aking tiyuhin. Natapos itong sabihin ni Ivan sa loob ng isang hininga. Gusto ba akong gawin ng tiyahin mong bantay para sa Violet Tulip Trading Company? Si Alvin ay may kakaibang tingin. Sabi ng tiyahin ko, hanggat handa kang sumali sa Violet Tulip Trading Company, ang Violet Tulip Trading Company ay walang tigil sa pag-aalaga sa iyo. Sa hinaharap, magkakaroon ka pa ng pagkakataon na kunin ang posisyon ng aking tiyuhin at maging guard commander ng Violet Tulip Trading Company sa Swallow Mountain County. Tumingin si Ivan kay Alvin na may mukha na puno ng inggit at selos. Sa madaling salita, kapag sumali ako sa Violet Tulip Trading Company, kahit na manatili ako doon hanggang sa mamatay ako, magiging head bodyguard lang ako. Kumain na si Alvin at inilapag ang kanyang mga kubyertos. Head bodyguard. Hindi naintindihan ni Ivan ang sinabi ni Alvin. 73. Ang ibig sabihin ay pareho ng guard commander. Paliwanag ni Alvin. Ikaw. Alam mo ba kung ano ang kinakatawan ng guard commander ng Violet Tulip Trading Company? Bahagyang nagalit si Jimmy. Ano ang kinakatawan nito? Medyo na-curious si Alvin. May kabuuang 7 guard commander lang sa buong Violet Tulip Trading Company, at bawat guard commander ay void stage powerhouse. Habang binabantayan nila ang Violet Tulip Trading Company, nakukuha rin nila ang iba't ibang resources ng Violet Tulip Trading Company, tulad ng Grade 7 Medicinal Pill, Grade 7 Spirit Weapons, at isang kayamanan na ginugugol nila at sa kanilang mga pamilya habang buhay. Bahagyang nabalisa si Ivan habang nagsasalita siya. Tapos ka na ba? Yun lang. Tanong ni Alvin. Yun lang. Nang mapansin ang hindi nababagabag na ekspresyon ni Alvin na tila hindi siya nag-aalala, hindi napigilan ni Ivan ang kanyang sarili na hindi mapatingin.
Hindi mo ba napagtatanto na ang lahat ng mga bagay na ito ay hindi isang bagay na makukuha mo sa pagiging isang Lysander clan elder sa buong buhay mo? Ano, kahit ito ay hindi ka naaakit. Sabihin mo sa tiyahin mo na hindi ako interesado. Nagkibit balikat si Alvin na may bahagyang ngiti. Ikaw. Balak mo talagang maging isang Lysander clan elder sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Nagulat si Ivan. Sino ang nagsabi na gusto kong maging isang elder ng Lysander clan? Umiling si Alvin habang dahan-dahan siyang naglakad palayo, nag-iwan lamang ng isang pangungusap kay Ivan. Ang aking mga ambisyon ay wala sa loob ng mga hangganan ng Crimson Sky Kingdom. Ang mga ambisyon ay wala sa loob ng mga hangganan ng Crimson Sky Kingdom. Napatulala si Jimmy. Nananaginip siya paminsan-minsan, at sa mga panaginip na iyon ay palagi niyang makikita ang kanyang sarili na nagiging guard commander ng Violet Tulip Trading Company, o ang county governor ng isa sa 18 county sa Crimson Sky Kingdom bago tumawa sa kanyang sarili na gising. Sa ganang kanya, ito ang lahat ng kanyang ligaw na hiling. Gayunpaman, sinabi ni Alvin, ang kanyang mga ambisyon ay wala sa mga hangganan ng Crimson Sky Kingdom. Ito ay isang lubos na pagwawalang bahala sa lahat ng mga bagay na kanyang pinangarap. Siguro ang kanyang malawak na ambisyon ang nagbigay daan sa kanya upang makamit ang kanyang kasalukuyang antas ng paglilinang sa murang edad. Kung ikukumpara sa kanya, ako ay halos isang ignorante na tanga. Napuno ng mapait na ngiti ang mga sulok ng bibig ni Ivan. Sa sandaling ito, tila marami na siyang naintindihan. Si Alvin, gayunpaman, ay hindi alam na ang buong buhay ni Ivan ay magbabago ng husto dahil lamang sa isang pangungusap na kanyang sinabi. Siyempre, ito ay isang kwento sa ibang pagkakataon. Ang buhay ni Alvin ay unti-unting tumahimik. Ang kanyang mga araw ay regular na ginugol sa paglilinang ng Nine Dragons War Sovereign Technique, Dragon's Finishing Touch, at Spirit Serpent Movement Technique, pati na rin sa pagkoncoct ng mga panggamot na likido at pagpipino ng mga gamot na table task. Sa pribado, niligawan ni Alvin si Kelly noong isang araw at si Little Megan sa kabilang araw. Lumipas ang kanyang mga araw sa masayang paraan. Lumipas ang oras at sa isang kisap mata, 3 buwan na ang lumipas. Sa loob ng 3 buwang ito, ang lakas ni Alvin ay sumailalim sa mga pagbabago sa lupa. Ang kanyang cultivation ay sumulong sa isang yugto upang tumuntong sa ikalawang antas ng core formation stage. Higit pa rito, ang proseso ng pagtemper sa kanyang katawan gamit ang origin energy ay natapos na, at siya ay nasa progreso ng pagsingil patungo sa ikatlong antas ng core formation stage. Ang finishing touch ng dragon ay opisyal na nilinang sa stage ng perpekto. Sa tulong ng malaking dami ng mga likidong panggamot na ginawa mula sa Blood Lindsay, ang Greater Teleportation ay opisyal ding nakapasok sa perfection stage. Gayunpaman, si Alvin ay tila nakulong sa isang bottleneck na tila halos imposibleng makalusot, at sa gayon ang kanyang Spirit Serpent Movement Technique ay hindi bumuti pagkaraan ng napakatagal na panahon. Para kay Kelly, ang kanyang cultivation ay nakapasok na sa ikatlong antas ng core formation stage, kalahating buwan na ang nakakaraan, at nilinang niya ang mataas na grado ng profound rank martial skill, Freezing Sword, na nagdagdag sa Frost God Sword technique sa mastery stage. Bukod doon, ang kanyang defensive martial skill, Stealth Substitution, at ang kanyang movement technique, Profound Rippling Steps, ay parehong nalinang sa perfection stage. Ang likas na talento ni Kelly sa martial daw ay muling nagpagulat kay Alvin. Para kay Megan, binigyan siya ni Alvin ng pangalawang spirit containment pill na pinino niya noong araw na iyon at hinayaan siyang mag-cultivate ng bagong top cultivation method pagkatapos ay disperse ang kanyang origin energy sa spirit containment pill. Ang cultivation method na ipinasa niya kay Megan ay tinawag na Galactic Star Technique. Isa itong cultivation method na nilinang ng isa sa mga matalik na kaibigan ng Rebirth Martial Emperor, si Stellar Martial Emperor. Ang lakas nito ay kapantay ng Frost God Sword Technique at ng Demonic Beauty Divine Technique. Sa mga tuntunin ng martial skills, si Megan ay naglilinang na ng mataas na grado ng profound rank martial skill mula pa noong una, at dahil dito, walang ipinasa sa kanya si Alvin.
Matapos ay disperse ang kanyang origin energy at muling linangin ang bagong paraan ng cultivation, ang kanyang cultivation ay umakyat sa ikalawang antas ng core formation stage at nasa bingit ng paglusot sa ikatlong antas ng core formation stage. Minsang tinanong ni Alvin ang kanyang ina tungkol sa kanyang cultivation, ngunit palagi niya itong ngingiti habang naglalabas ng pakiramdam ng pagiging misteryoso na nagiging dahilan upang hindi malaman ni Alvin. Gayunpaman, kumbinsido si Alvin na ang paglilinang ng kanyang ina ay lubos na nalampasan ang kanyang nakaraang pagtatanim. Nakaupo si Alvin sa looban habang tinutokso niya ang dalawang maliliit na sawa sa mesa sa tabi niya. Sa nakalipas na 3 buwan, ang dalawang maliliit na sawa ay nakalunok ng maraming medicinal pill na pinadalisay ni Alvin, na nagpapahintulot sa kanilang mga lakas na bumuti at tumuntong sa ika-9 na antas ng core formation stage. Isang hakbang na lang ang layo nila sa origin core stage. Dalawang maliit na freak. Ang mga sulok ng bibig ni Alvin ay lumukot sa mapait na ngiti habang nakatingin sa dalawang maliliit na sawa. Sinong mag-aakala na sa bahay ni Alvin, ang pinakamalakas ay hindi siya ni Kelly, at hindi rin ang kanyang ina, ngunit sa halip ay ang dalawang variant na maliliit na sawa na ito. Kalahating buwan na ang nakalipas, kinuha ni Alvin ang dalawang maliliit na sawa sa kalaliman ng Misty Forest bilang isang paraan upang suriin ang kanilang lakas, at sa matinding kahirapan ay sa wakas ay nakatagpo siya ng isang mabangis na hayop sa ika-9 na antas ng core formation stage na hindi natatakot sa aura ng snow python na nananatili sa katawan ng dalawang maliliit na sawa. Sa kanyang pagtataka, gayunpaman, ang dalawang maliliit na sawa ay madaling tumago sa katawan ng mabangis na hayop at napatay ito. Ang mga sungay sa kanilang mga ulo ay lubos na hindi pinansin ang matigas at makunat na katad sa katawan ng mabangis na hayop. Bastos! Biglang may narinig na boses mula sa labas ng courtyard. Nakasuot ng light violet na damit ang mainit ang katawan na batang babae habang mabilis siyang naglakad papunta sa courtyard bago umupo sa tapat ni Alvin. Tinukso niya ang dalawang maliliit na sawa habang sinasabi niya, "Rascal, maglakbay ka sa Misty Forest kasama ako." Bakit? Ang mga tingin ni Alvin ay lubos na nakatuon sa maunlad na pares ng mga jade hill ng dalaga habang lumulunok siya ng laway. Mabahong bastos, anong tinitingin-tingin mo? Pinandilatan ni Megan si Alvin bago nagpatuloy, "Nakalusot lang ako at gusto kong subukan ang aking lakas sa ilang mabangis na hayop." Nakasire ka. Si Alvin ay natulala. Oo. Nakangiting tumango si Megan. Sinabi ni Lolo na ang aking mabilis na pag-unlad ay salamat sa mataas na kadalisayan ng origin increasing pills na iyong pinino, at kung ito ay origin increasing pills na pinino ng mga ordinaryong alchemist, kahit na nilinang ko ang Galactic Star Technique, kakailanganin ko pa rin ng kalahating taon bago ako makalusot. Siyempre, hindi mo ba alam kung sino ako? Nakangiting kampante si Alvin. Sa mga tuntunin ng epektong panggamot, ang aking origin increasing pill na may higit sa 70% na kadalisayan ay hindi bababa sa 2 beses na mas epektibo kaysa sa origin increasing pills na ibinebenta sa merkado ng kalakalan ng Nag-Allen City. Sa ilalim ng parehong mga sitwasyon ng pagsipsip, kumpara sa iba na umiinom ng ordinaryong origin increasing pills, ang bilis ng iyong paglilinang ay dapat na 2 beses na mas mabilis. Alam kong magaling ka, egomaniac. Saway ni Megan. Naaalala pa niya kung paano nang malaman ang nakapagpapagaling na epekto ng origin increasing pill ni Alvin, ang kanyang lolo ay natigilan sa mahabang panahon bago tuluyang nanambalik ang kanyang katinoan at talagang nagmura. Iyon ang unang pagkakataon sa buhay niya na nakita niyang sobrang discomposed ang kanyang lolo. Nang sa wakas ay nalaman niya mula sa kanyang lolo ang tungkol sa kung ano talaga ang kinakatawan ng isang kadalisayan ng higit sa 70%, maging siya ay nabigla. Ayon sa kanyang lolo, ang isang origin increasing pill ay nagkakahalaga ng 5,000 silver sa trade market ng Nag-Allen City. Gayunpaman, ang origin increasing pill na napino ni Alvin ay madaling makapunta sa mahigit 100,000 silver para sa isang tableta lamang. Ang paglilinang ni Kelly, kaya huwag natin siyang abalahin at pumunta na tayo, sabi ni Alvin kay Megan. Matapos ipaalam sa kanyang ina, sumulyap si Alvin sa 2 maliliit na sawa na nakatingin sa kanya ng may pananabik at sinabi, habang nanlilisik, "Kayong 2 maliliit na lalaki ay kumilos at manatili sa bahay."
Kung maglakas loob kayong sundan ako, lulutuin ko kayong dalawa sa isang palayok ng sabaw ng ahas. Hanggat dinadala niya ang dalawang maliliit na sawa sa Misty Forest, halos imposible para sa kanya na makatagpo ng anumang mabangis na hayop. Maliban kung ito ay isang mataas na ranggo na mabangis na hayop, ang ibang mabangis na hayop ay magtatago sa sandaling napansin nila ang aura na nagmumula sa dalawang maliliit na sawa. Ang dalawang maliliit na sawa ay tumanggo sa kanilang mga ulo na may maling mga ekspresyon, na tila nagsisimulang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ni Alvin. Pagkatapos ay pinulupot nila ang malaking puno sa looban at tiningnan ang nawawalang figure ni na Alvin at Megan ng may sabik na mga mata. His. Hindi nagtagal ay nakalimutan na nila ang kanilang mga alalahanin at masayang nakapulupot sa malaking puno. Maulap na kagubatan. Si Alvin ay nakarating na rito ng hindi bababa sa 10 beses, at sa gayon ay lubos na pamilyar dito. Rascal, lumalim pa tayo sa oras na ito. Bahagyang natuwa si Megan. Maging ang mukha niya ay namula. Ang pagpasok sa malalim ay mabuti, ngunit hindi ka dapat umalis sa aking paningin. Matapos makapasok sa Misty Forest, naging seryoso ang ekspresyon ni Alvin. Alam ko. Inilibot ni Megan ang kanyang mga mata kay Alvin. Sa simula, mahirap para sa kanya na maunawaan kung paano karaniwang walang takot ang kabataan at ginagawa ang anumang naisin niya ng walang pagpipigil, ngunit pagkatapos na makapasok sa Misty Forest, sa halip ay unti-unti at maingat siyang sumulong. Ngayon ay nasanay na siya sa pagbabantay ni Alvin. Hindi niya alam, gayunpaman, na ito ay ganap na instinct ni Alvin. Isang instinct na nabuo niya mula sa kanyang mga taon ng buhay bilang miyembro ng Special Forces at isang mersenaryo. Sa sandaling makapasok siya sa Misty Forest, ang kanyang nerbiyos ay bahagyang tensyon habang siya ay mapagbantay na iniskan ang paligid para sa kapakanan ng kaligtasan. Sa kanyang nakaraang buhay, ang instinct na ito ay nagligtas sa kanyang buhay ng hindi bababa sa 10 beses. May hindi tama. Pagkaraan ng ilang oras sa loob ng lugar, hindi nakatagpo ni Alvin at Megan ni isang mabangis na hayop. Naging mabigat ang ekspresyon ni Alvin. Whoosh! Whoosh! Biglang lumipad pababa mula sa langit ang dalawang hindi mapapantayang mabilis na figure at lumutang sa itaas ni na Alvin at Megan. Ito ay dalawang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki na tila pagod na sa isang paglalakbay. Nakasuot ng itim na damit ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang isa sa kanila ay may matigas na ekspresyon. Ang isa pang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may kahindek-hindek na hitsura at naglalabas ng masama at sakam na tingin habang nakatitig kay Megan. Void Stage Martial Artists. Nanginig ang puso ni Alvin. Hindi niya maintindihan kung bakit may lalabas na Void Stage Powerhouse sa Misty Forest. Ang isang Void Stage Powerhouse ay isang pag-iral na nalampasan ng Nascent Soul Stage. Lilipad. Nakakalipad talaga ang mga tao. Napatulala si Megan. Bagamat narinig niya ang tungkol sa mga martial artist ng Void Stage at alam pa niyang may kakayahan silang kontrolin ang hangin at lumipad, nang talagang nakita niya ito, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mabigla. Sa susunod na sandali, napansin niya ang mapang-akit na titig ng isa sa mga nasa katanghaliang gulang na lalaki, at ang kanyang magagandang kilay ay sumimangot. Sa sandaling ito, humakbang pasulong si Alvin at tumayo sa harap ni Megan, walang takot na nakatingin sa mata ng Void Stage Martial Artist. Isang langgam lang ang nangangahas na pigilan akong tumingin sa isang kagandahan. Ang Void Stage Martial Artist ay malamig na umungol, pinalamutian ang kanyang tunog sa isang linya at pinasabog ito sa mga tainga ni Alvin. Agad na nanginig ang eardrums ni Alvin. Fu! Namutla ang mukha ni Alvin habang iniluwa niya ang isang subo ng dugo. Isang malamig na ungol lang ay sapat na para masugitan si Alvin. Bastos! Namutla ang ekspresyon ni Megan habang nagmamadaling pumunta para alalayan si Alvin. Ayos lang ako. Huminga ng malalim si Alvin habang patuloy niyang pinuprotektahan si Megan sa likod niya bago muling tumingin sa mga martial artist ng Void Stage na may nakakatakot at matatag na tingin. 74. Nililigawan mo si kamatayan.
Nag-iba ang ekspresyon ng Void Stage martial artist habang ang nakakatakot na aura sa kanyang katawan ay nawala sa anyo ng isang kahangahangang paraan at idiniin si Alvin. Bahagyang nanlamig ang tingin ni Alvin at nanginginig ang kanyang katawan habang pilit niyang nilalabanan ang kahangahangang paraan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Hindi siya nang ahas na kumilos, kung hindi ay tiyak na maaapektuhan si Megan. Humph! Tingnan ko kung gaano kaitigas ang buto nitong langgam. Ngumisi ang Void Stage martial artist. Ang kahangahangang paraan na idiniin kay Alvin ay lumakas. Ang presyon sa katawan ni Alvin ay dumbbell, ngunit ang mga mag-aaral lamang ni Alvin ang nagsikip bago siya nagngangalit ng kanyang mga ngipin at nagtiis. Ang kanyang kalooban ay matatag na parang bundok. Naging malamig ang tingin ng Void Stage martial artist at bumangon sa loob niya ang isang pagpatay na layunin. Sa sandaling ito lang. Nakakunot ang noo ng isa pang Void Stage martial artist habang malamig at walang pakialam na sinabi niya, "Tama na, Roldan, huwag kang lumikha ng mga hindi kinakailangang problema. Kung ipagpaliban mo ang aming tunay na layunin, hindi ka patatawarin ng pinuno ng sekta. Bata, tandaan mo na sa harap ko, langgam ka lang. Kung ginusto kong patayin ka, wala itong pinagkaiba sa pagpatay ng langgam. Kinaiinisan kitang patayin." Sinubukan ng Void Stage martial artist na basagin ang pagmamataas ni Alvin sa kanyang mga salita. Bahagyang nanginig ang katawan ni Alvin at ang kanyang mga mata ay naglabas ng malagim na kinang na parang handa ng lumunin ang isang tao. Tara na! Bumangon sa ere ang dalawang Void Stage martial artist bago lumipad sa malayo. Bang! Sa huli, hindi na nakayanan ni Alvin. Malumanay siyang bumagsak sa lupa at tuloy-tuloy ang paglabas ng ilang subo ng dugo. Ang kahangahangang paraan ng isang Void Stage martial artist ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng kasalukuyang siya. Kanina ay pilit niyang nilalabanan at nasa bingit ng pagbagsak. Rascal, nasugatan ka. Ang mukha ni Megan ay mapatla at ang kanyang mga mata ay namula sa pagkabalisa. Bigla siyang nag-withdraw ng grade 8 gold injury pill at ibinigay ito kay Alvin para ubusin. Matapos inumin ang medicinal pill, bahagyang gumaling si Alvin. Nakatingin pa rin ang kanyang mga mata na may matinding pagpatay sa malayong lugar kung saan nawala ang mga figure ng dalawang Void Stage martial artists. Hindi siya isang taong mahilig manggulo, ngunit kung may sumubok na mangbuli sa kanya, hindi niya ito madaling pakakawalan. Sa kasalukuyan, mababa ang kanyang lakas. Ngunit siya ay bata pa at puno ng kakayahan. Na sinamahan ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor na kanyang pinagsamahan, sa ganang kanya, hahabulin niya maaga o huli at malalampasan pa niya ang Void Stage martial artist mula noon. Sa oras na iyon, pagsisisihan ni Alvin ang kanyang ginawa ngayon. Roldan. Tatandaan ko. Malalim na ipinagkatiwala ni Alvin ang pangalang ito sa alaala. Ito ang pangalawang tao mula noong dumating siya sa mundong ito na nagpalabas ng napakalaking layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Ang una ay si Xander ng Imperial City's Darfield clan. Ang walang katulad na malakas na laman ng katawan ni Alvin na maaaring gumamit ng puwersa ng 5 sinaunang mammoth ay nagbigay daan sa kanya upang mabilis na mabawi ang kanyang mga sugat pagkatapos uminom ng grade 8 gold injury pill at masipsip ang nakapagpapagaling na epekto nito. Sa sandaling ito, nakatayo si Megan sa gilid ni Alvin at tinitigan siya ng marahan ng may banayad at mapagmahal na tingin. Kanina, nang kaharap niya ang dalawang Void Stage martial artist, labis siyang natakot, hanggang sa ang bigat ng kanyang mga paa ay parang tingga at hindi makagalaw kahit 1 pulgada. Sa sandaling naramdaman niya ang pinakawalang magawa, tumayo si Alvin at pinangangalagaan siya sa kanyang likuran, tulad ng isang walang takot na anghel na tagapag-alaga na sumasangga sa kanya mula sa lahat. Mas gugustuhin pa niyang masaktan ang sarili niya kaysa hayaan siyang saktan siya ng sinuman. Ang kanyang puso ay nagsimulang manginig ng bahagya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay karapat-dapat ang lalaking ito na pagkatiwalaan niya ang kanyang buhay. Ha! Biglang nangangat ang ilong ni Alvin na parang may naamoy. Bahagyang nakatutok ang kanyang tingin habang nakatingin sa malayo bago kumislap. Nagtataka si Megan habang sinusundan siya. Napansin ni Alvin na sa likod ng kalapit na mga palumpong ay may isang lalaking nakahandusay sa sahig, o sa mas tumpak na pagsasalita, isang bangkay.
Ito ay isang binata na may katawan na puno ng mga pinsala, at sa kanyang kamay ay isang jade sleeve. Ang origin energy ay maaaring malabo na nakikitang nawawala mula sa kanyang katawan, at ang mga sugat sa kanyang katawan na pansamantalang natambol sa origin energy ay nagsimulang magkaroon ng sariwang dugo na hindi kasiya siya sa mata na umaagos sa buong lupa. At ito mismo ang nagbigay daan kay Alvin na maamoy ang halimuyak ng dugo at mapansin siya. Nang makita ni Megan ang madugong eksena, tumalikod si Megan at pumuti ang kanyang ekspresyon. Ang jade slip na ito ay tila. Kinuha ni Alvin ang jade slip at, salamat sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, nakilala kung ano iyon at sa gayon ay ibinuhos ang kanyang origin energy dito. Isang boses ang pumasok sa tenga ni Alvin. Si Fated One, ako ang young sect leader ng Boundless Sect, Fletcher. Pakitiyak na maayos mong itabi ang jade sword sa aking spatial ring. Kung balang araw ay makakapag-cultivate ka sa Void Initiation Stage, maaari kang magtungo sa Azure Forest Imperial Kingdom at makipag-ugnayan sa mga may-ari ng iba pang 8 Jade Swords. Kapag ang lahat ng 9 na Jade Swords ay magkakasama na. Kayamanan ng Monarch. Gamit ang 8 Jade Swords na ito, mabubuksan mo ang kayamanan at makakuha ng malaking pakinabang. Ang aking walang hangganang sekta ay nagdusa ng ganap na pagkalipol dahil sa Jade Sword na ito. Bukod dyan, kung magkakaroon ka ng pagkakataong maglakbay sa Azure Forest Imperial Kingdom, dahil sa kapalaran sa pagitan natin noong natanggap mo ang aking Jade Sword, sana ay ipadala mo ang voice transmission Jade Slip sa loob ng spatial ring ko sa Solitary Summit at ipasa ito sa isang reclusive old man na nagngangalang Fletcher. Fletcher ay nagpapahayag ng kanyang pasasalamat. Matapos makinig si Alvin, isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata at bahagyang nasasabik siya. Azure Forest Imperial Kingdom, narinig ito ni Alvin. Ang Crimson Sky Kingdom na kasalukuyang tinitirhan niya ay isang kaharian sa ilalim ng pamumuno ng Azure Forest Imperial Kingdom. Ayon sa mga alaala ng Rebirth Martial Emperor, ang ilang Martial Monarchs at Martial Emperors ay gustong ilagay ang ilan sa kanilang mga kayamanan sa ilang partikular na lokasyon, pagkatapos ay maglalagay sila ng mga paghihigpit at mamamahagi ng mga susi para sa mga susunod na henerasyon na ipaglalaban. Para sa kanila, ito ay isang laro. Ang ganitong uri ng laro ay isang bagay na nilaro ng Rebirth Martial Emperor. Ang mga kayamanan na orihinal na binalak na gamitin ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikatlong buhay ay lahat ay nakatago sa banyagang lupa, at kasalukuyang hindi ko maabot. Gayunpaman, ang Sword Monarch's treasure na ito ay nasa Azure Forest Imperial Kingdom, isang napaka-realistic at madaling makuhang lokasyon. Huminga ng malalim si Alvin. Ang pagkakaroon na tinatawag na Sword Monarch ay walang alinlangan na isang Martial Monarch Stage Sword Cultivator. Kahit na ang Martial Monarch Stage ay isang yugtong mas mababa sa Martial Emperor Stage, ang mga kayamanan na kanyang iniwan ay tiyak na magiging lubhang mahalaga. Inalis ni Alvin ang spatial ring mula sa kamay ng binata at pinatulo ang kanyang dugo dito upang itatag ang pagmamay-ari. Nagulat siya sa kung ano ang nasa loob. Hindi ko akalain na magiging alchemist din pala siya. Sa hitsura ng tambak ng mga rare materials na nakolekta niya, dapat isa siyang grade 7 alchemist. Not bad. These materials can save me a huge sum of money. Ito ba ang Jade Sword ay isa sa mga susi sa Sword Monarch's treasure? At itong voice transmission Jade Sleep. Binawi ni Alvin ang Jade Sleep at ibinuhos dito ang origin energy. Isang boses ang muling pumasok sa tenga ni Alvin. Great-grandfather, wala na ang Boundless Sect. Si Itay at lahat ng matatanda ay namatay sa labanan. Ang Blackfin Sect ang naglipol sa Boundless Sect. Ang voice transmission Jade Sleep na ito ay ang mismong Jade Sleep na hiniling ng binata kay Alvin na ipasa sa matanda sa Solitary Summit. Mukhang si Roldan ay mula sa Blackfin Sect. Ang mga mata ni Alvin ay kumikislap ng may malamig na liwanag na sumilaw sa kanila. Sa kanyang opinyon, si Roldan at ang isa pang Void Stage martial artist ay walang alinlangan na hinahabol si Fletcher upang patayin siya at agawin ang Jade Sword. Rascal, ano ang pinapangarap mo? Dahil sa boses ni Megan, nanambalik si Alvin sa kanyang katinoan.
Ang tunog mula sa voice transmission Jade Sleep ay maririnig lamang ng taong nagbuhos dito ng origin energy, at dahil dito ay hindi alam ni Megan ang nangyari. Wala naman, feeling ko medyo nakakaawa siya. Umiling si Alvin. Maya-maya, nag-apoy siya at nasunog ang bangkay ng binata. Little Megan, gusto mo bang bumalik at magpahinga? Ang ganitong pangyayari ay naging sanhi ng bahagyang pag-aalala ni Alvin kay Megan. Rascal, kung pagod ka at gusto mong magpahinga, pwede na tayong umuwi, mahinang sabi ni Megan. Napansin ni Alvin ang pagbabago ng ugali ni Megan sa kanya. Mukhang ang pagiging isang bayani at ang pagligtas sa kagandahan ay magiging pinakamahirap na paraan ng paghabol sa mga babae. Ayos lang ako. Tingnan natin sa unahan at tingnan natin kung may angkop na mabangis na hayop na manghuli. Si Alvin at Megan ay nagpatuloy sa pagpasok ng mas malalim sa Misty Forest. Sa panahong ito, nakatagpo sila ng maraming mabangis na hayop. Ang mga mas malakas ay inalagaan ni Alvin, nag-iwan lamang ng ilang mabangis na hayop sa ika-4 na antas ng core formation stage o mas mababa para harapin ni Megan. Nasiyahan si Megan sa kanyang sarili habang nagpatuloy siya sa pangangaso, ngunit sa hindi namamalayan, nagdilim na ang kalangitan. Mukhang dito na tayo magpapalipas ng gabi, naisip ni Alvin sa kanyang puso. Nang gabing iyon, maliwanag ang buwan sa walang bituin na kalangitan. Sina Alvin at Megan ay magkabalikat na nakasandal sa puno ng isang malaking puno habang nakatingin sila sa kalangitan. Rascal, kahit narinig ko na noon na may void stage martial artist na kayang kontrolin ang hangin at lumipad, inisip ko lang na exaggeration lang iyon. Hindi ko naisip na totoo iyon. Medyo komplikado ang tono ni Megan. Ang ilang mga bagay ay hindi palaging walang batayan na chismis. Bahagyang ngumiti si Alvin. Hindi ka ba natatakot sa dalawang void stage martial artist mula ngayon? Tanong ni Megan. Siyempre ako. Totoong sumagot si Alvin. Ang isang void stage martial artist ay maaaring patayin ang kasalukuyang sa kanya ngunit isang wave ng kanyang kamay. Kung sinabi niyang hindi siya natatakot, kasinungalingan iyon. Tinitigan ni Megan si Alvin habang nagtanong, sa banayad na boses, kung gayon. Pinoprotektahan mo pa rin ako. Hindi ba't ang lalaking nagpoprotekta sa babae ay isang prinsipyo ng langit at lupa? At saka, huwag mong kakalimutan, ikaw ang fiancé ko, kaya syempre paprotektahan kita. Not to mention void stage martial artists, kahit martial monarch or martial emperor, I would still protect you at the first instant. Ngumiti si Alvin. Martial monarch. Martial emperor. Natarante si Megan, halatang hindi pa niya narinig ang mga ganoong termino. Ang isang martial monarch ay isang pag-iral na lumalampas sa mga kapangyarihan ng void transformation stage, at ang isang martial emperor ay isang pag-iral na higit sa isang martial monarch, isang pag-iral sa tuktok ng Cloud Continent, paliwanag ni Alvin. Paano mo nalaman ang lahat ng ito? Bahagyang nagulat si Megan. Nagbasa ako ng ilang libro. Ngumiti si Alvin. Anong biro? Siya ang tagapagmana ng mga alaala ng Rebirth Martial Emperor. Siya ay natural na malinaw sa lahat ng ito. Nabanggit mo ang mga powerhouse ng void transformation stage. Anong yugto iyon? Medyo na-curious si Megan. Little Megan, isa puso mo ito, sa itaas ng nascent soul stage ay ang void stage. Ang void stage ay nahahati sa 4 na yugto, ito ay ang void prying stage, ang void initiation stage, ang void interpretation stage, at ang void transformation stage, dahan-daang paliwanag ni Alvin. Kaya ganyan. Bahagyang tumango si Megan. Rascal, minamaliit talaga kita. Kaya marami ka talagang alam. Oo naman, hindi mo ba alam kung sino ako? Medyo kampante si Alvin. Sydney. Bahagya lang kitang pinuri at lumulutang ka na. Saway ni Megan. Munting Megan. Huwag mo na akong tawaging bastos, ang sama ng pakinggan. Kung ganoon ay tatawagan na kitang hamak mula ngayon. Scoundrel. Tinawag mo ba talaga akong scoundrel? Pagkatapos ay hahayaan kitang makita kung magkano ang isang scoundrel na ako. Anong ginagawa mo? Pinapatunayan ko na hindi ako torpe syempre. Scoundrel, tumigil ka.
Little Megan. I want you. Hindi. Ayaw mong ibigay sa akin. Bawal ka nitong ilang araw, May. Dumating na ang bagay na yan. FK. Pagkaraang marinig ito, si Alvin ay walang siglang umakyat sa mainit at maislan na katawan ni Megan, ngunit syempre hindi bago nakawin ang magandang pakiramdam nito. Sa huli, niyakap niya si Megan at nakatulog ng mahimbing. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.